Yes, good evening everyone. So I'm a new face dito sa Pancake. So my name is Rizel and I'm one of the sales executive of Pancake Philippines. So I'll be sharing my screen. Yan, kita na po ba yung screen ko? Please press 1 if yes po. Ayan. So we can start na. So again, I'm one of your hosts. My name is Rizel Rojo. So I'm new sa Pancake and I'll be the one to tackle first yung ating discussion. So our topic for today for the webinar is about the scripted sales journey. But before that, we'll be discussing first yung features ni Pancake. So, sino po dito yung nakapag-try na ng free trial ni Pancake or yung currently gumagamit na ng Pancake? So, you can type 2 if na-try nyo na yung Pancake. Ayan, so medyo marami na din po, no? At marami na din tayong mga subscribers dito sa Philippines. So, yeah, thank you for your answers and for being active po. So, yeah, I'll proceed with the next slide. So, first, I'd like to introduce again Pancake para dun sa mga baguhan or yung mga still deciding pa if they will have Pancake for their online business. So, Pancake is a software business tool. So, ang goal talaga ni Pancake is to help business owners, especially those that have online presence and yung mga nagra-run ng ads or nagbebenta online. So, we have this powerful and advanced features that can help business owners like you. So, first we have this it's like an strategic optimal sales process that we can share to you. So, first is you can do a chatbot setup para sa iyong business or sa iyong page. And next is you can do setup of products. So, ngayon nauuso na yung ating mga chatbot and AI, no, mga artificial intelligence. So for this, if you set up a chatbot, it's very convenient because even if you are offline, you can reply to those potential clients that are messaging to your pages and are interested. And next is if you do setup of products, yeah, because the consumers or the customers will be able to see all this online. So dito kay Pancake, you can input or conduct the online ordering and pasok siya sa POS natin. And you can also run this Facebook ad or messaging campaign, which is one of the most effective tool din. So every one of us naman yung ibang nagra-run is aware dito dun sa Meta when we run ads. So Pancake is a very powerful tool because we can synchronize all those insights and data na nagbe-message sa atin or nag-o-order. So Pancake can capture those data and Meta will be able to get quality leads na katulad dun sa mga nag-order sa atin online. And also the Facebook ad system. So let's proceed with the next slide. So as mentioned, Pancake provides all-in-one solution. So we have these 4 major business tools that we can cater to the business owners. So we have the Pancake Conversation Management. So ito po yung nagsisynchronize ng mga conversations or nagsicentralize ng conversation natin among platforms or social medias like Facebook, Instagram, WhatsApp, Shopee, Lazada, TikTok. So dito,
aside from this one, we can also integrate Shopify and WooCommerce. So these are the platforms that are already connected to our API. So, and so we have an option to connect all these business platforms that we have sa Pancake, and they can centralize all those inquiries that we have. So it's in one interface. You don't need to open pa yung iba't ibang accounts natin sa different channels. So that's one of the advanced tools of Pancake. So next tool that we have is the POS, or the point of sale. Yes po, we can integrate Shopify. So sorry, nakita ko lang yung question. So next is the POS. So for the POS, the advanced feature for this one is we can do order management, tapos integrate natin yung courier partners like JNT, Ninja Van, and PhilExpress. Currently, those are the 3 partners of Pancake. So aside from the order management integration, we can also do warehouse inventory and management of our products. So there is the product inventory and warehouse management. So even you have Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, we can also synchronize those POS, those inventory dito sa POS natin. Yes, applicable sa real estate. Yes po, for the real estate, what we can offer naman is very timely ang question. So what we can offer, aside from this product-based businesses, is we can offer the CRM for the service-based companies. So if you are not selling any goods or products, we can offer the CRM, the customer relations management tool that we have. So for this one naman, what we can provide you or give you, the features of this one is we can have a customer database. So from the Pancake chat management natin, we can store all the data of our clients in the CRM. So there is the exporting of the details. And also we can conduct, or we can customize a booking appointment for this one. So for example, you have site visits, aircon services, or any meetings that you will have with your client, or a restaurant, or any industry. Pancake can provide you any solutions, because we are compatible with any solution. So if they are required, if the problem is on, for example, conversation management for the logistics, or as mentioned for the CRM, we can also provide the solution to any of the businesses that needs these services. So next is our BotCake, or the chatbot builder. So for the BotCake, this is our automated chatbot. So it's a very powerful tool. So ito po pala is free yung ating POS and BotCake. Ang pinaka subscription fee natin is for the Pancake conversation management natin. So for the BotCake, so ang cool feature niya, and one of the advanced feature of BotCake, is we can do follow-up. We can create default replies. We can trigger keywords if, for example, a customer asked how much, and then naka-offline yung page natin. But if they ask how much is this product, then the BotCake can reply automatically to them. So yeah, we have the more chances of getting those potential leads or clients from our page. So these are the 4 major tools. And aside from that, we also have the WebCake, or the landing page builder. So this one is more on drag and drop website. So you can choose from all those free templates. So naka-design na po siya, and you can customize the text and also the images there. So if you wanted to
launch this site, you just need to have a domain name for this one. So this one is also a free tool provided by Pancake. So we'll proceed with our next. So why Pancake is helpful when you run an ad. So that is very relatable dito sa ating topic, no? So if you are also karamihan dun sa pool natin na kinonduct is marami yung nagra-run ng ads. So the reason why the benefits of using Pancake is Pancake can sync information from our ads. So from the ads that we run on Meta, Pancake can sync those information back to Meta. So we have a lot of features also that will make your management easier. So we'll show you later on. I'll walk you through all those features of Pancake later, yung mga POS, yung chatbot. So pakita ko sa inyo, especially dun sa mga baguhan or dun sa mga still undecided pa. So I will show you itong mga features na ito. So we have these conversation tags, the filtering of conversations or messages, and the save replies or the replying helper. So this is one of the advanced and powerful features of Pancake chat management. So aside from that features, we also have, as mentioned, our own ordering processing. So for example, you are communicating with a client and is very interested to purchase. So you just click here yung new order, and then input lang natin yung product na gusto niyang bilhin, for example, a shoes or a barley. And then input lang natin yung details, yung address niya. And then we'll be able to save this order. It will automatically be saved to our POS, the Pancake POS. So you can add notes, you can also tag this customer if this is already paid. So yun, marami tayong magagawa inside Pancake chat management. So yeah, as mentioned, when the customer orders, we can sync the details and the purchase value in our ads, in the current running ads that we have. So using the POS or the data that we have, so there is this customer statistics or the reporting that we have under the POS. So we have the demographics of the customer. So you can assess your customers data and you can strategize kung ano yung mga ita-target natin na audience, kung anong age bracket, yung purchasing power nila, yung mga binibili nila. So yeah, we have this data inside Pancake. So as mentioned, kung ano yung, for example, we already closed a deal with this client. So those information, with those insight from the purchase will be captured by our ads, and Facebook will look for those similar quality leads. So they will look for similar profile of that purchase or that customer, so that our ads will perform well. So lastly, yeah, as mentioned, we have a tool that you can use for your automation, which is our bot cake. So you can set up the welcome message, the default reply, the keywords, and the follow-up or the sequences or any growth tools na pwede natin i-add dun sa ating current running na campaigns. So I'll read this. So for this, yan, I will walk you through our Pancake system. So just visit pancake.ph and then you'll be redirected dito sa ating website. So
dito makikita natin yung mga ino-offer pa na other services ni Pancake. So currently, yung apat na nabanggit ko, yun yung mostly used platform dito sa Philippines. So if you haven't tried yet the trial, you just click try for free. And then you just connect your Facebook page or Facebook account. So here meron akong 6 na connected na Facebook account. So you just click connect. And for example, you have Instagram, TikTok, or WhatsApp, dito kayo nagbebenta or sa Shopee. So you just click there and add the account. So yun, nakakasunod naman po. Type yes if nakakasunod naman po. Ayan. So thank you so much po sa mga sumasagot. So next is we can open a multiple mode. As mentioned, we can integrate all these channels in Pancake Conversation Management. So this is Pancake Conversation Management. So I'll show you. For example, I will open Pancake Philippines, Pancake Instagram, yung page na sample page ko in this one. So 4 na pages in one. So here, I was able to open those 4 business pages that I have. Tapos, ma-recognize po natin siya dito sa, ayan, makikita natin yung logo and yung color coding dito. So, this one is from the La Casa page. And this one is from Pancake Philippines. So, yellow. So, iba-iba yung color coding niya. Ayan, makikita naman natin. Tapos, may logo naman siya dito sa part na to. So, easy to recognize. So, balik lang tayo, for example, so Pancake Philippines. So, dito po sa Pancake Conversation Management, ang features niya is, andito yung mga filtering of messages. So, dito po, we can filter yung mga unread. So, yan, lalabas dito kung hindi nyo pa nabasa or na-replyan yung customer na yon. So, it's very easy. Hindi mo na kailangan i-browse ng scroll down pababa. So, filter mo lang dito. And then, for the comment, ayun, isa pa yun sa cool features ni Pancake is nakaka-capture niya yung mga nag-comment sa post mo or sa ads mo. So, if you reply to them, redirect yun dun sa personal message na nila. So, kumbaga, hindi masasayang yung mga leads mo. So, aside from the private messages, meron din, nakaka-capture din yung nagko-comment. So, if yung nag-comment is interested, then you can also reply to them through Pancake. And you can filter all messages. Ito yung mga messages na nabanggit. This is the personal message on Facebook. Tapos this one is yung comment. So this one, you can filter the review, yung mga nagbigay ng mobile numbers. Ayan. Ito yung mga walang mobile numbers na filter ko. Tapos ito yung merong mga binigay na mobile numbers. And dito, you can also filter thread by time. So yung mga conversation from, for example, yesterday or nung Monday, you can also filter that. Click mo lang yan, tapos lalabas siya. And also, so dito naman sa upper part or sa top leaderboard ng Pancake Conversation Management, andito pag clinic natin yung orders, it will redirect to the POS. Mamaya daanan natin yung POS platform. So this one, when we click the post, yun, nakaka-capture ni Pancake yung mga pinost natin sa ating business pages. Ayan. So, dito naman, nandito din yung mga filtering features or section. Next is yung statistics. So, as mentioned, if you run ads, you can also be able to view here in Pancake. So, here, dito sa
part ng statistics and ads, ayan, makita natin yung advertising ID and yung performance din nung ating ads. So, how many conversations yung natanggap. Ayan, yung amount spent, the remaining amount, the impressions, the link clicks, the CTR, and other data. So, nakaka-capture din siya ni Pancake. So, from here, ma-recognize mo na agad if your ad is performing well or not. And you can also have an option to turn it on or off. So here's statistics. We can review or have an overview of our page. You can also filter here today, 7 days, or 30 days. So it's up to you. So the engagement. So we can see the engagement dito sa business page natin. And also yung productive bodies. So ito yung if you have for example CSR, customer service representatives, or mga sales assistant na nag-handle ng page, you'll be able to see their performances as well. Yeah, a very detailed performance. So how many message they received, how many inbox messages, yung na-replyan nila, response rate. So you'll be able to see all here. And aside from the statistics, ito yung nabanggit ko kanina na isa sa mga powerful tool ni Pancake Chat Management is yung conversation tags natin. So yung conversation tags, pakita ko lang. So for example, this one, ito yung mga sample ng conversation tags po namin. So, mayroong for follow-up. Yan, sobrang dami kasi marami kami nag-handle nung page. So, yan, marami nang na gawang tags, or ang tawag daw dito sa Meta is label. So, this is a helpful tool because, ayan, dito pa lang, pag pumasok ka, makikita mo na kagad ano yung mga tag dito sa client na to, if the client is already have already purchased a product, and also you need to follow up them if they book a demo, they set a meeting with you. So you can filter those tags dito sa filter by conversation tag. So alin dito yung nakakonduct na tayo ng meeting, alin dito yung on trial period, or alin dito yung mga for follow-up natin, alin dito yung mga potential clients. So, balik tayo dun sa settings. So, dito siya sa conversation tags. You just click add tag. Tapos, input nyo lang, for example, interested client. Ayan, tapos, choose lang kayo ng color and then add this tag. So, lalabas na siya dun sa options natin here. And then you can tag them or untag. So yan, nakakasunod naman po. And then next is the POS. So this, I'll just give you the overview of the POS. So here you'll be able to see yung sales natin, yung orders, yung products you can upload here, pwedeng manually or pwede nating i-bulk uploading. Meron din tayo ditong samples. And here we also have statistics or the report as mentioned. So this is the look and feel of our POS. Next is the next platform that I'll be showing you is our BotCake. So this is the look and feel of our BotCake. So here yung automation nabanggit ko kanina, we can create automated replies to them. We can customize the welcome message, default reply. We can add keywords that will trigger
the bot cake to fire up messages or reply to them when they type in those, for example, how much, magkano. And then we can also set up the sequences and growth tools here. And lastly, I'll just show you the web cake. So this is the free website builder that we have. So you can choose from any of the templates here. So you just need to replace yung mga images, yung mga text. So drag and drop lang siya. So easy to navigate and to edit. And then you just need a domain to use this one. So yeah, that's it. That's the 4 major business tools of Pancake. So do you have any questions? Paano po palitan ang language ng Webcake? Sir Billy? Hello? Okay, so mapapalitan yung language ng Webcake dito. Sorry. Ayan, dito sa taas. Ayun, tinanggal mo pala yung share screen. Sandali. Share screen ko lang. So dito lang po yan sa taas. Nasaan yung annotate? Ito. Yan. Click nyo lang po yan sa Okay. So English. Yan. So if you have any other question regarding sa sa Webcake, PM niyo na lang po ako para ma-assist ko po kayo. Yan. Okay. So meron bang ibang tanong dito? Okay, so 'yun, pag-usapan natin sa sa ang subscription plan pala ng ng Pancake is more on siya, 450 pesos per month. Meron ka ng lahat ng tools na 'to. 'Di ba? Shares ko lang. Sa 450 pesos per month mo, meron ka ng Pancake, meron ka ng POS, or kung nasa real estate ka, may nagtanong kanina kung real estate siya, applicable ba sa real estate. Meron ka na niyan. Tapos, CRM naman yung sa real estate. Meron ka ng automations at meron ka ng landing page builder sa halagang 450 pesos per month. At ang kagandahan ng ng Pancake system, unlike sa ibang tools, is that unlimited subscriber na po yan o unlimited inquiries or leads na pumapasok na po sa inyo, yung 450 pesos per month. At the same time, hindi po kami kumukuha. Clarify ko lang po ito. May nagtanong kasi sa akin yan na dati kasi yung platform na ginagamit nila is kumukuha ng percentage sa bawat transaction. Okay, si Pancake po is hindi siya kumukuha ng percentage sa bawat transactions ninyo. Kung yung 450 pesos per month mo, yun na yun. Wala nang add-ons doon, no hidden fees. Okay? Yan yung natin sa Pancake tools natin. Okay. Okay, paano po mag-print ang order sa papel? Yan, ito is advanced question na to. Meron tayong tutorial for that one. Paano mag-print ng waybill or orders information. So regarding dito, may i-clarify ko lang tong tanong ni Mr. Prince. Paano po ba i-set up yung auto-reply? Kayo na po bang mag-set up? So yun. Si Pancake po is system provider. So ang gagawin po namin is we provide a solution for you. The system, we provide it for you. Pero kayo po yung magsi-set up. Okay? Pero magbibigay naman kami ng mga tutorials at the same time we offer po ng free Zoom call kung gusto niyo magkaroon ng guidelines kung paano i-set up yung system niya. Yan. Okay, so far meron pa ba tayong questions dito? Okay, so yan. Pa-type nga na one if ready na kayo mag for our next speaker, no. Thank you so much Miss Rizel for for showing us the powerful tools ng Pancake. Diba? So sobrang sobrang lupit ng ng system ng Pancake. Hindi lang tayo sa e-com. Meron din tayo sa real estate, meron din tayo sa mga booking services, mga pa yan, yung tipong nasa
nagpo-provide ng service at mga travel and agencies, so meron tayong ganyan. Okay, so yun. Ready na ba ang marami nang nag-one dito, no? Kahit ako ready na rin ako. Yan. So introduce ko lang sa inyo yung magiging next speaker natin. Inaabangan talaga to ng karamihan. So yun, bakit namin siya na-invite? Yan, di ba? Sobrang na-excited kasi ako dito eh. Na marami kasing nag-request, no? Na paano ba, isa din kasi yan sa problem eh. So, sa akin sa na-encounter ko, no, every day may nakakausap ako mga business owners in different niches, different industry, nasa real estate, nasa nasa MLM, nasa dropshipping, nasa e-com. So marami akong nakakausap. At one of the concerns na napapansin ko sa kanila is although they are running ads, no, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang, they are running ads pero hirap silang maka-close ng deal. 'Di ba? Gastos ka ng gastos sa ads. Isipin mo, ay parang hindi ata effective yung ads sa akin. Pero pag titingnan mo yung data ng ads mo, is maganda naman. Mataas yung yung hook rate, mataas yung hold rate, mataas yung CTR, ang daming nag-message. Pero bakit walang close? So one of the reason is that yung pagsasagot mo, baka yan yung reason. Maganda yung ads mo pero hindi ka marunong magsagot. Kaya talagang bababa yung sales pa rin diyan, 'di ba? Kahit anong scale up mo diyan, masusunugan ka lang. Yun yung mga term sa mga nagfi-Facebook ads, no? Okay. So yun, i-introduce ko lang sa inyo. Ito, one of the coaches din na nagtuturo din sa akin on how to close deal online. So, yan, kaya I especially introduce to you si Coach GM o John Marvin Dumanaes. So from siya, Luzon. So siya na yung bahalang mag-introduce sa inyo no kung ano ba yung background niya. Although may alam na ako kung ano yung background niya kasi isa siya sa mentor ko eh. Kaya talaga yan, nakaka-proud dahil nakasama natin siya dito sa loob ng Pancake. So yun, Coach GM, good evening. Ready ka na ba? Yeah, so ready na. Ayan, so naririnig ba ako? Paki-type 1 naman kung naririnig po ako. Ayan, baka mamaya imik ako ng imik. Hindi naman ako narinig. Ayan. Bro, Yeah, wow. salamat Coach Belly. Ayan, nakakatuwa naman. Sobrang dami natin ngayon. Nasa 1 million tayo ngayon, oh. 1 million, grabe, ang dami natin, di ba? So dami talaga nag-aabang dito sa training natin. Ayan, so maraming salamat po at ako ay naimbitahan dito sa Pancake para ma-share sa inyo yung knowledge natin pagdating naman sa paggawa ng script. Ayan, so alam ko naman lahat dito ay more on e-commerce. So paki-type naman po kung nasa e-commerce o ano bang business nyo, lagay naman dyan sa comment section para naman may idea ako ano ba yung inyong mga produkto o service para at least aware ako. Ayan. So may mga real estate, e-commerce, yan. So ano mga products niyo po? Meron kayong food supplement, may RTW, paki-comment din para at least aware din ako. Ayan. Ayan. Tambay daw. Ayan, so, ayan. Grabe, ang dami pala dito. Oh. So may mga food supplement. Ayan. So more on e-commerce talaga. Ayan. So tamang-tama lang yung aking i-share sa inyo. Dahil ang i-share ko sa inyo, paano tayo makakagawa ng effective way ng paggawa ng script. Yan, lalo na sa mga e-commerce food supplement. Yan. So doon sa mga papapayuhin ko na lang kayo pagdating sa ibang business. Yan. So, paki-type ready naman kung ready na po kayo kasi ako excited na ako i-share sa inyo. Ayan. Ayan. So, naka-record naman to. Baka mamaya hindi naka-record. Ayan, baka ako ang hanapan. Ayan. Sige, simulan na natin. Wag kayong mag-alala kasi hindi naman to katagalan. Ayan. So 5 hours lang. Joke lang. So baka siguro 1 hour lang to, 2 hours depende kung magkakaroon pa tayo ng Q&A. Ayan. So ganun lang naman siya, hindi tayo tatagal at least para masulit din ninyo. Ayan. Ayan, wait lang ha. Share ko lang yung screen ko. Ayan. So uh, paki-type 2 naman po kung nakikita yung screen. Baka mamaya hindi pala nakikita yung screen ko. Ayan. Ayan.
Ayan, so mag-start na tayo guys. So hindi ko na papatagalin. Ayan, so ang title ng ating training ay The Scripted Sales Journey from Prospect to Close Client. Ayan, so mostly talaga yung iba talaga hindi naman agad sumasali or bumibili dahil yung iba kasi akala nila pag nag-ads ka, automatic nasali na sila, bibili na sila. Pero hindi, meron palang process or may proseso pala para natin ma-close sila through ganitong script or conversation. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng ideya paano ba tayo makakagawa ng gantong uri ng script. No? So kayo pa rin ang gagawa, bibigyan ko lang kayo ng ideya. Ayan. So, share ko rin syempre kung ano ba yung way ng paano ko ba ginagawa yung script. Kasi kahit ano kasi yung ibenta ko, kaya ko talaga magbenta. Ayan. So, hindi man sa nagbubuhat ng bangko, kahit anong produkto, pwede ko ibenta. Alam man yan, online man yan, offline, or kahit mga book na mga reservation, kaya ko din. Ayan. So, napakahalaga po talaga na meron tayong script. Ayan. So, lalo na yan, gumagamit tayo ng Pancake, di ba? Gamitin lang natin yung JSON sa ating advertisement, tapos may script tayo. So, napakalaking tulong yan sa atin. Kahit hindi tayo nagsasagot, i-connect lang natin yan sa Bootcake, na naka-JSON, automatic, meron na tayo naku-close na client. Yeah. So, may mga training naman tayo dyan dito sa Pancake. Ayan. So, by the way, bago tayo mag-start, pakilala po muna tayo para at least magkakakilala po tayo. Ayan. So, ako po si Coach JM or Jan Marvin Dumanais. Pwede niyo po tawagin Coach JM. So, founder po ng Team Unbeatable. So, may team din po ako. Isa po akong e-commerce and isa din po tayong digital expert kasi may mga AI tayong mga tools na ginagamit pagdating dito sa online. Yeah, so kung nagto-troubleshoot din po tayo. So Facebook messaging as specialist din po tayo, web designer. So nagawa din po tayo ng landing page dito sa WebCake. Yeah, so almost 2 years experience naman po tayo. So marketing consultant, so graphic designer, public speaker. 5 years na po ako may experience sa e-commerce and online marketing. So galing din po ako sa MLM o networking. Yan. So online trainer din po tayo and isa po tayo yung entrepreneur kasi may business din po tayo. Yan. So yung sabihin, yung tuturo ko sa inyo, hindi po siya theory, yan ay based sa experience ko, talaga ginagawa. Hanggang ngayon, effective po pa rin hanggang ngayon. Ayan. So yes, share ko lang sa konting ano ko lang, background at least paano makita nyo talaga na ganito pala yung journey ko dati. Yeah, so nag-start lang po ako ng isa, pangalawa, pero sabi ko ba't ko konti yung sales ko? May mali pala. So kailangan ko pala, meron pala dapat tama pala yung script ko at meron pala ako dapat pinopokusan. Hanggang sa na-master ko yung paggawa ng script, kahit anong produkto kaya natin ibenta. So ngayon, nakapag 100 or 30 parcel tayo per day. So nakikita nyo naman yung journey ko dyan. Yeah, so nagkaroon din po tayo ng hub. So ang aking hub po ay GMD Marketing. Ito po yung aking mga admin. Yan. So sila po yung aking mga sumasagot sa page ko. And ayan. So lalo na kung yung sa aking website, so meron din silang tinatawagan din nila. Ayan. So napaka-importante na meron din po tayong ganyan kung gusto natin mag-scale. Ayan. So ayan, nakatuwa lang at paano dahil sa e-commerce, nakakapag-build tayo ng ibang business. May clothing business din po tayo. So, ayan po yung aking business, yung Unbeatable Apparel. So, ano naman yan? Anime. So, more on 1990s. So, mga Naruto. Yan. So, share ko lang po sa inyo. Yan. So, open din tayo ng mini restaurant. So, aking burger ay malaki. Yan. So, ako nagluluto. At least paano gamit ko man lang yung aking background dahil ako po ay graduate lang ng TESDA na cookery pagluluto. So sabi ko sayang naman. So inopen ko. So alis patok pa rin naman kasi unique kasi ako lang yung buhod tayong malaking burger. Ayan. So share ko lang sa inyo. Yeah. So ngayon po, dahil meron naman ako, mahaba naman yung time ko, nagtuturo na po ako kung saan sa online man or offline, tuturo tayo ng mga iba't ibang training na kung saan yung sinare ko sa inyo kanina. So yun po yung mga expert, kung saan doon tayo expert. Ayan. So ayan, so may mga natuturuan din tayo so hindi nakakita. Ayan. So ayan, start na po tayo. Hindi ko na papatagalin. Ayan. So number one, yan, napaka-importante po. Hanapin niyo po yung product na popular o yung hindi nauubusan ng kliyente. Yan. So, ikaw ba, ano ba ideya mo pagdating sa ganito? Ito yung una kong tinitingnan eh. So, kung gagawa ko ng script kasi or produkto na bebenta ko, gusto ko yung produkto ko
hindi siya nauubusan ng kliyente. So, mamaya papakita ko sa kung ano yung products ko. Ayan. So, ang talaga ako po ay nasa e-commerce food supplement. Yan. So, more on the selling po talaga. Yan. So, ang pinili ko ay food supplement dahil hindi nauubusan ng kliyente. Bakit? Dahil araw-araw po may nagkakasakit. Yan. So, araw-araw po may nagkakasakit, lalo na sa generation natin, na talaga yung products, kumbaga yung kinakain natin, iba na talaga. Diba? Katulad ngayon, yung mga manok ngayon, dati 45 days, ngayon 25 days na lang. Diba? So may mga ganyan. Kaya talagang sobrang dami talaga ngayon na kahit bata o ano, ang bilis nila magkasakit. Yeah. So ako kasi naisip ko talaga na araw-araw talaga may nagkakasakit. Kaya sabi ko, yun na lang bebenta ko. Yes. Pero kayo, syempre iba pa rin yung mga ano natin, field natin pagdating sa dito sa online. Yan. So share ko lang naman sa inyo. So importante yan, kapag nahanap nyo na yung tamang produkto nyo, yun na yung pupukosan ninyo. Kung ano man produkto na inaano nyo ngayon, pukosan nyo kahit isa lang. Ang ma-advise ko sa inyo, focus po kayo sa isang munang produkto. Dahil sa isang produkto, pwede na po kayo kumita ng 6 to 7 figure per month. Yun na po yung masasabi ko sa inyo. And ayan, katulad nito, may product dito, product 1, product 2, at product 3. So halimbawa, food supplement pinili mo, focus ka na sa food supplement. Dahil ang food supplement malawak po yan, madaming produkto. Merong beauty, merong health, meron ding pangbata. So focus ka kung ano doon. Katulad ko, nasa health ako. Pero pwede ako mag-switch sa beauty. So ngayon nasa health ako, may focus akong isang sakit. Yan. So kung kayo ang gagawa kayo ng script, focus po muna kayo sa isang produkto at ano ba yung target market nyo. Yes, napaka-importante po na malaman nyo kung ano po ba yung target market nyo. So, ano ba kung ano ka naman, RTW o clothing, focus mo na yan. Di ba? Kung digital product ka, focus mo na yan. Di ba? Kasi isa lang yung market niyan eh. And doon iikot yung paggawa ng script. Mahirap kasi na may food supplement ka, may RTW ka, may digital product ka. Tapos yung script mo halo-halo, hindi mo na maintindihan. Halimbawa, store mo, ang dami mong produkto na pinopost doon, hindi na maintindihan ng kliyente mo kung ano ba yung binebenta mo. Kaya yung script mo, hindi rin maintindihan. Wala ka din mapukusan. Di ba? So focus ka sa isang produkto o isang audience. Yeah. So isang produkto lang muna. Wag na muna tayong mag-expand. Kung okay na itong isa, tsaka ka mag-expand. Katulad ko, okay na yung isa kong health. Focus naman ako sa isang digital product kasi malakas naman yung aming health products eh. So may digital products din tayo. Ayan. So focus po tayo dyan. Napaka-importante yan. Then find out who your buyer is. Importante po malaman natin kung sino pa talaga yung buyer natin. Yeah. So meron kasi dito nagbebenta. Hindi ko naman po nila lahat. Pero lahat yung madalas yung nakakausap ko hindi nila alam kung sino yung buyer nila. Nagrereklamo sila, hindi daw sila makabenta. Yun ay dahil hindi nila alam kung sino may binebenta nila. Napaka-importante niyan. Kung produkto mo, halimbawa focus tayo sa food supplement ha. Food supplement mo ay sabihin natin pang cancer. Yan. So, alamin mo kung sino ba yung target audience mo, babae ba o lalaki. Importante po yan. Yan. Sa paggawa ng script, kailangan alam mo kung babae ba o lalaki ang target mo. Kung gusto mo both, parehas sila ang tatargetin mo, dapat yung script mo ay pwede sa babae at pwede sa lalaki. So, yun po yung mga advice ko. Ako, pwede ako mag-focus sa lalaki lang. Pwede rin ako sa babae. Yan. So, mamaya, papakita ko sa inyo. Yan. So, ang ipinopoint ko sa inyo, dapat kayo po, nagbebenta po kayo, alam niyo po kung sino yung target audience nyo. Kahit ano pong negosyo yan, kung real estate ka man, alam mo dapat yung si target audience mo. Yeah. So kung sa real estate ka man, edi yung naghahanap ng gusto magkaroon ng bahay, di ba? Siyempre, gusto magkaroon ng magandang design sa bahay. So yun yung bisa tatargetin nyo. So sa food supplement naman, ay di hanapin nyo yung mga katulad ito, focus ako sa cancer. Di po focusan ko yung may problema sa cancer. So, malaki man o babae. Pero ngayon, nakapokus ako sa lalaki. So, sabihin natin, ito yung product mo nakapokus po. Sabihin natin ang product mo ay dahil ay pang cancer. So, focus ka dito. Di ba? Focus ka dito. Halimbawa, breast cancer. Focus mo lang yung breast cancer. Yung script mo iikot sa breast cancer. Yeah. So nakapili ka na, food supplement ka na. Tapos yung products mo ay more on pang cancer, then mag-iisip ako kung ano ba yung
ano ba yung mga cancer na yun na pwede kong targetin. So pwede pala ako mag-focus sa breast cancer kasi ang dami palang hindi ganun kadamihan. Ang dami rin pala may problema pagdating sa breast cancer. So pwede ko silang targetin. Yan, nagagets? So pupukusan nyo siya. Halimbawa, cardiovascular, top 1 yan na sakit sa Pilipinas, di ba? Na kasi kadalasan tayo lagi tayong stress, 'di ba? So pag ang stress nakakapag-build yan talaga ng sakit sa puso, 'di ba? So lahat naman tayo stress. So top 1 talaga ang sakit na hindi ka na mawala ng kliyente ay ang cardiovascular disease. So pwede mo siyang fokusan. Yung product mo, nakaisip ka, ang dami mong produkto. Kung ikaw ay nasa MLM, ang dami mong produkto, meron ka ang para sa puso, fokusan mo yung para sa puso. Hanap ka ng produkto na para sa puso. And yun ang targetin mo. Yung cardiovascular, doon iikot yung script mo, doon ka magsisimula. Mamaya, papakita ko sa inyo yung sample ng way ko, pero hindi tayo makapag-demo kung paano tayo gagawa. Ipapakita ko lang sa inyo. Sabihin natin, nakapag-focus ka na sa cardiovascular disease. Doon ka gagawa ng script mo. Doon ka magsisimula magkaroon ng ideya, ano ba yung mga kailangan ko pagdating sa cardiovascular disease. So, pwedeng ganun. So, pwede din PCOS. Kung halimbawa, ano bang napapanahon ngayon na barley na mostly nakita na sa Facebook. So food supplement nakikita ko mostly barley, di ba? Ang barley ang dami na natatarget, di ba? So may mga cancer, may PCOS, cardiovascular disease, goiter. Pwede ka mag-focus sa goiter lang, di ba? Since kulang sa nutrients, yung mga yan, di ba? Pwede ring napapanahon ngayon yung virus, di ba? May nauuso ngayon sakit. Pwede mo fokusan yun, yung mahina immune system. So pwede ka mag-focus lang doon. So yung barley, napakadami niyan natutulungan. So pwede ka mag-focus sa isang sakit lang. So yun lang pinupoint ko. And doon lang iikot yung script mo. Yeah? Ang hirap kasi na yung isang mong produkto, ang dami mong pinagbebenta. Kaya ikaw, nalilito ka na, ano ba yung bebenta ko? Ba't hanggang ngayon nalilito tayo? Ano ba, bakit hanggang ngayon hindi pa rin lumalaki yung sales ko? Yung pala, hindi ko pala natatarget yung tamang audience ko. Yan. So, napaka-importante din po, yan, na malaman natin. Yan. So, next. Yan. So, importante na mag-research tayo. Yan. So, mag-research tayo. Pero, pwede tayo mag-research sa Meta. Ito sa ads library to, click nyo lang yung all ads. Search nyo yung products, yung products nyo, barley. And pwede nyo i-search dyan sa all ads yung barley. Makikita nyo na kung ano ba yung target audience nila. Pansin nyo, nakapokus yung iba dyan sa isang sakit. Diba? Kahit nyo, tingnan nyo, makikita nyo, may mga focus sila sa ibang sakit. Meron din namang naka-multiple yung caption nila sa iba't ibang sakit. Pero yung script nila, pang general. Ibig sabihin, yung script nila, pwede sa goiter, pwede sa breast cancer. Isa lang yung sinasabi nila. Ibig sabihin, yung nasa caption nila, nakalis na yan dun sa owner o yung sa gumagawa ngayon script. Then kapag nasabi yung gantong sakit, yung ako yung may cancer, automatic meron na siyang ipapangbatong script. So nakukuha nyo, meron siyang umiikot siya. Umiikot lang yung script niya para dun sa sakit na yun. Ayan. So pwede ka rin mag-chat GPT. So regarding sa mga contents mo, yung mga benefits ng products mo, lagay mo lang diyan yung mga benefits ng products mo, ano ba yung mga natutulungan yan at ibibigay na sa'yo. Yan, di ba? So ano bang benefits ng, sabihin natin, spirulina? Ano bang benefits nito? Barley, wheatgrass, mangustin. Ano ba natutulungan yan? So automatic ibibigay sa iyo yan ng ChatGPT. Kahit kasi ChatGPT, pwede ka nang bigyan ng script eh. So tatagalogin mo na lang siya. Diba? Pwede mo rin may translate kaso malalim. Pero ikaw pa rin mag-aayos. Ayan. So pwede nyo gamitin si ChatGPT para makapag-build kayo ng script. Ayan. O ano bang top na cancer ngayon? Diba? So pwedeng ganon. No? So gamitin natin si ChatGPT kasi napaka niya. Kumbaga yung scissors natin mas madali natin siyang nabibigyan ng magandang definition or details do sa ating gustong produkto or details. Ayan. So pag-research pwede nyo gamitin itong Halo Technique. So Halo Technique meron siyang iba't ibang tanong na question na kung saan ito yung pwede gamitin pang research. Yan. So ito, pwede tayo mag-focus kung sa food supplement ka. Yan. So pwede ka mag-focus. So ano yung kanilang problema? Yan. So mostly, halimbawa, cardiovascular disease, malalim yan. Meron diyang palpitation, may high blood, merong cholesterol,
may hinihingal, 'di ba? So malalim. So pwede natin paikutin diyan. Ano yung kanilang problema? So sabihin natin high blood, sinabi niya high blood. Pwede kang mag-isip ano ba yung naging problema bakit siya hina-high blood. So marahil may nakain siya matatabang pagkain, 'di ba? O kaya naman overweight siya, 'di ba? So o kaya naman hilig siya sa mga malalangis na pagkain. So pwede kang umikot diyan. Pwede mo umikot yung research mo pagdating diyan. Kung ikaw naman ay nasa opportunity. Yeah, so ano ba ang target mo? Magkaroon ng mga new PNs or new members o bagong sasali sa grupo mo. Yeah, so pwede nating alamin ano ba yung kadalasan hopes, dreams, or desire ng mga taong gusto mabago yung buhay. Diba? So, pwede ka ding mag-research about dyan. O kaya naman, ano yung kanilang linggo? Yung linggo o yung terms nila. Ibig sabihin, kailangan mo rin makasabay. Ano ba ang business mo para sa sa mga pets, 'di ba? Sabihin natin sa aso, 'di ba? Dapat ikaw nakakasabay ka doon sa mga terms o linggo nila. Halimbawa, yung may mga ano sila, yung may mga sinasabi sila o kaya naman yung mga sakit na about lang dun sa produkto nyo, dapat aware ka. Diba sa food supplement, FDA approved po ba yan? O organic po ba yan? Diba? O kaya naman, halal po ba yan? Diba? So, dapat aware ka din sa mga ganun terms. Diba? So, dapat nakakasabay ka. Ang hirap nga naman na natatanong ka ng kliyente mo pagdating sa mga ganung terms, nasasabihin mo na hindi ko po alam. Okay, tatanong ko po muna dun sa aking nag-invite sa akin o kaya sa aming product specialist or aming doctors. So hindi nabibili sa iyo ng client kasi hindi mo alam yung pinebenta mo. Diba? So napaka-importante nagre-research po tayo pagdating sa products or dun sa ating audience. Yan. So ito yung pwede nating sundin. Saan sila usually pumupunta? Diba? Halimbawa, food supplement ka. Pwede mo gusto mo ilagay sa targeting mo. Saan ba madalas pumupunta yung kliyente mo? Kung may sakit sila, edi sa drugstore, may dagdag sa targeting mo, drugstore. Di ba? Supermarket, madalas nandun sila. Di ba? So, dapat aware ka din. O kaya kung gusto mo mag-business at gusto mo malaman mo kung saan ba pumupunta yung target audience mo. Di ba? Aso. Di ba? So, usually napunta sila sa mga park. Hindi magtayo ka malapit sa park. Diba? So, yun po yun. Ano yung ginagawa nila typical day? Yeah. So, kung target audience mo ay sabihin natin, yung mga old na talaga, yung may mga nagkakasakit na talaga. Yeah, so, usually, naglalaro lang naman yung sa cellphone. Yung mga nauso nga, uh, yung mga tinataya, di ba? O kaya yung mga bingo. O kaya yung mga kahit anong laro sa cellphone, madalas yun yung ginagawa ng matanda. Or nanonood sila ng TV. Diba? So, yun yung mga dalas na ginagawa nila. Kung mga, ano naman, mga bata-bata, edi madalas talaga pupunta yan sa mga kung saan sa SM, diba? Sa BGC. Yan. So, dapat aware ka din pagdating dyan. So, yan yung halo technique. So, pwede ka mag-base dyan. Yan. So, pwede ka mag-base dyan. Yan. Next. Yan. So, napaka-importante po talaga na meron kang conversation flow. Bakit? Kasi, diyan mo siya talaga mako-close. Mahirap kasi no, parang nagtatanong siya, tapos ikaw yung tanong mo, para may maitanong ka lang. Sino po ganun? Yan. So, meron ba ditong ganun? Yung tipong nagtanong si client, tapos yung ikaw mismo, ang tanong mo sa kanila ay based lang dito sa sinabi. Meron ba dito? Yan. Baka meron dito. Baka meron po dito. Yan. Ayan. Baka yan, meron dyan, meron daw. Yan. So, napaka-importante po meron kayong conversation flow. Kasi dyan mo talaga sila ma-close. Yan. So, dyan kayo nag-uusap at maganda kasi sa pag may conversation flow kayo. Ito ha, kapag may conversation flow kasi kayo, nakakapag-build kayo ng trust. So, yun po yung masasabi ko sa inyo. Hindi yung kapag how much mo, sinendan mo na lang promo. Sinong ganun? Pag send ng how much, nag-send ka na agad ng promo o yung price. Meron ba ganun? Tapos hindi bumili? Sino dito? Pakitype me nga kung meron. Meron ba dito? Meron ba? Ayan. Baka meron dito. Ayan. Ayan, so meron. So usually meron po talagang ganyan. Na, alam mo yun? Nag-watch pa lang, sinandan mo na ng promo. So, kaya nangyayari, hindi sila bumibili. Kasi, ito sino ba naman tao na nagtatanong pa lang,
o kaya napadaan lang, bebenta mo na. Sino experience dito yung sa mall na naglalakad ka lang tapos binigyan ka na ng flyer, "Sir, mag-ano ka na, mag-insurance ka na, o mag-ganito ka na. Sir, baka gusto mo bilhin." Halos yung tapat na sa mukha mo, 'di ba? Yung kaya yung flyers mo mapupunta na sa mukha mo. Meron ng gano'n, 'di ba? Ako ayoko ng gano'n, 'di ba? Hindi mo pa nga ina-explain sa akin, eh. Ibebenta mo na agad ako. May mga taong ayaw binebentahan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya kaya pa lang, masasabi ko sa inyo, mag-build na kayo ng conversation niyo. Huwag na agad yung bebentahan. Ayaw ng tao niyan. Ayaw po ng tao ng ganyan. So, ano ba yung way para build tayo ng flow? Yan. So, pwede mo siyang hindi ko sabi suntukin, ha. So, pwede mo siyang hindi pa nalalapat sa yung kamao or yung fees, pwede mo na siya mabentahan. Ayan. So, ito yung formula, yung fees o yung F, find the problem. I, identify the solution. S, solve the problem. And T, take it to the next level. Yeah. So, ito, ang maganda dito, hindi mo pa siya nabibigyan ng pinaka-bonus o ah, yung pinaka-advantage mo para bumili sila sa'yo, bumibili na sila. Bakit? Na-explain na sila, na-explain mo na kasi sa kanila na bakit kailangan nila yung produkto. Yan, ito kaya tayo nagne-negosyo kasi gusto natin makapag-solve ng problema. And kaya yung iba bumibili kasi may problema sila. Sino ba namang mag-i-inquire para lang mema lang, di ba? So kaya sila nag-inquire, interesado sila, gusto nila na-explain sa kanila yung produkto and gusto na malaman ano ba yung maitutulong nila sa iyo. Ito wala silang pakailam kung ano yung binebenta mo o ano ba yung meron ka. Ang gusto nila ano yung ang solusyon nila para ano yung makukuha nila solusyon para sa iyo, 'di ba? So yung produkto ba ano yung solusyon nila makukuha nila sa iyo, 'di ba? Kapag nasagot mo 'yan, pwede mo sila mabentahan. Yeah. So yun yung maganda kapag meron kang script. Sa script mo, doon mo ina-explain kapag bumili ka nito, ito yung makukuha mo, ito yung maitutulong sa iyo. Huwag naman tayo mag-overclaim. Oo, nakakatulong pa, nakakaano po talaga yan. Effective po talaga yan. So, huwag naman tayo mag-overclaim. Yan, di ba? Kaya nga food supplement meron din nakalagay, 'di ba? So, yung sa yung sa mga merong food supplement. Doon sa iba namang ibang business, di wag naman yung di explain natin sa kanila kung ano ba yung magandang, ano ba yung afford sa kanila. Halimbawa, kung sa real estate naman, ano ba yung afford nila or ano ba yung magandang decoration sa kanila o magandang bahay para sa kanila, explain mo sa kanila. Yeah. So kung naging course sila sa iyo kasi gusto nila malaman ano ba yung mas maganda sa kanila, ano yung makakatulong sa kanila. Yan. So nakukuha. Ayan. So learning po ba? Learning? Ayan. So I hope na nakukuha niyo yung ideya. Ayan. So napaka-importante niyan na malaman po natin ano yung problema ni client. Kapag hindi kasi natin malaman yung ako kasi kapag nalaman ko na yung problema na aking kliyente, alam ko na yung bibigay ko sa kanila. Ayan. So next, yeah, so para makapaggawa ka daw ng effective na way or strategies para mapabilis sila is realization questions. Yeah, so ako, pag nagtatanong talaga ako, usually talaga, ang pwedeng realization question. Ayan. So, di ba sa ito gamitin natin yung concept ng mga nurse or yung nag-i-interview sa hospital. So usually nagtatanong sila kapag, di ba pag nagpapacheck up, usually tayo nagpapacheck up naman tayo, tinatanong sila, ano po ba yung nararamdaman nyo? Ano po ba yung nakain nyo? Di ba? Di ba? So usually nagtatanong sila. Tayo, ito tatandaan natin na hindi lang basta tayo seller. Tayo parang consultant din tayo. Di ba? Tinatanong natin kung ano yung problema nila. And parang ako minsan napapagkamalan talaga akong doktor. Kasi kung ano yung sabihin nila, alam ko na agad kung anong dahilan. Yan. So, ikaw, aralin mo rin yung products mo, and yung question, pwede kang umikot dito. So, ano pong health condition nyo? Ano po ba yung nakain nyo? Meron po ba kayo maintenance? So, may mga ganun akong question. Yeah. So, pwede mong gamitin yung ganitong ng concept na kung saan pwede mo siyang tanungin. Di ba? So pwede ka ngayon pala mag-isip ka na. Ano ba yung pwede kong tanong sa gantong sakit? 'Di ba? 'Di ba? So pwede ka mag-aral about doon. Ayan. So doon ka iikot yung iyong script.
Ayan. So ito yung aking sample. Yan, malapit na tayo matapos. Ito yung sample ng akin. Hindi ko na papalalamin. So kapag nag-inquire sila sa akin, nag-search sila na how much, magkano yan, hindi ko na agad sinesend yung promo. Ang goal ko sa kanila, malaman ko muna kung ano yung health condition nila. Ayan. So, example, ang target ko, breast cancer. So, usually mahaba yung script ko, pero sa dulo may question ako. Ano yung health concern ko? Ayan. So, halimbawa, sa first, script mo, pwede mo ilagay na yung mga ano yung natutulungan. Ito yung mga sakit ng breast cancer, sintomas ng breast cancer. Sa dulo, ano yung health concern? Ano health condition niya? Diba? Ako naman kasi, kung nabasa ko naman yung sa unahan, yung symptoms na yun, ako to ah. Tapos tinanong ko ano health concern ko, sinabi ko, ako po ay, sabihin natin, ako po ay may cancer. O kaya sabihin natin, breast cancer. Yeah. So, nalaman ko na, ikaw pala ay merong ganito, ito pala yung nararamdaman mo. So, ngayon, meron akong spiel or sasabihin sa kanila na mamaya magpapakita ko sa inyo yung isa natin script. Yan. So, ngayon, nalaman ko na yung sakit. Ang goal natin, malaman natin kung ano yung sakit niya. And kaya may question ako, ang goal ko, ako yung may control sa conversation. Di ba usually, may mga tao nagtatanong, hindi naman bumibili. Eh, lagi niyo tatandaan, tayo may control ng conversation. Dapat, dito sa script na ginawa natin, ma-close na natin sila. Kasi kung hindi natin ma-close yan sa script niya, ibig sabihin hindi ang working yung ginawa mo. Yeah. So, ito yung pattern ko. Sa dulo, may question ako. Ano health concern nyo? Ang goal ko, malaman ko ano yung problema nila. Yeah. Kapag nalaman ko na, may babato ako sa kanila, pwede ko din tanong ano yung madalas nararamdaman nila. So sasabihin nila madalas kumikurot. Yan. So madalas po kumikurot yung aking dibdib, hindi nakakatulog. So dapat ikaw may kasunod ka ng ibabato sa kanila. Bakit nila nararamdaman yun? Kaya sabi ko mag-research kayo. Diba? Sabi ko bakit nila nararamdaman yun? Diba? So may dahilan na ako na isa-send sa kanila. Halimbawa, ito example, konti lang to. Dahil sa bad lifestyle, dahil mahilig sila sa malalangis na pagkain, or mahilig sila sa matatamis, wala sapat na ehersisyo, laging stress, pabayaan yung sarili. So, yun yung dahilan ko. Kaya po yun nararamdaman yan. Tapos sa dulo, may question ulit ako. So, may maintenance po ba kayo? Yan. Lagi kang may question. Pag wala kang question, mapapatay ang conversation. Di ba ganun? Kahit naman sino, kahit naman loved ones nyo, o crush nyo, sino man, kapag wala kang tanong, patay ang conversation. Ganun din. Gamitin natin yung concept na yun. Lagi kang magtatanong. Kapag wala kang tanong, patay ang conversation. Hindi yan bibili sa'yo. Diba? So, ang goal natin, mag-interact sila, mag-engage sila sa'yo. Yeah. So, next, kapag nasabi niya na, may maintenance na ako, parang ang goal mo lang dyan sa script mo, malaman mo kung may maintenance pa siya, kailan pa niya nararamdaman, anong health condition niya. Kapag nakuha mo na yung amount, meron ka na ibabato sa kanila. Ngayon pa lang, nag-iisip ka na ano ibabato mo sa kanila. Kaya sasabihin niya, opo, nararamdaman ko po yan dahil nga po, napabayaan ko yung sarili ko, lagi na ako nagtatrabaho. Ngayon, may babato akong script sa kanya, explanation. So dahil hindi niyo po napabayaan yan, dahil napabayaan niyo po yan, hindi niyo naagapan, hindi po kayo nagpapa-check up, ito po yung kaya niyo po naramdaman yan. Diba? So pwede ka na mag-recommend. O kaya pwede ka pa rin magtanong. Kailan niyo po yung nararanasan? Pwede ganun. So ako, tinatanong ko yan. So, usually po 2 years na, 6 months. Dito naman, kaya ako tinatanong, kailan pa nararanasan? Para malaman ko kung o-offeran ko siya ng, ako kasi hindi ako nag-offer na 1 bottle. Ino-offer ko 6 bottles, 12 bottles, or 3 bottles o 2 bottles. Maalin sa kanila. Yeah, so, 2 bottles agad yung offer ko. Kapag nalaman ko, medyo matagal na. So, matagal na talaga, medyo malalalala na. So, hindi na kaya na ng isang bote. Kasi iba kasi akala, kapag nag-take sila ng supplement natin, bukas magaling na sila. Wala namang gano'n. So may proseso. Kaya nga, nakakala na, ay sir, effective po ba yan? Sinasabi, hindi po sir. Wala naman po pumasok sa gym na paglabas nila, may abs na sila. Yeah, so sinasabi kong gano'n, meron akong sinasabing gano'n na may proseso po talaga na 1 to 6 months na meron na po kayong magandang resulta. Hindi ako nag-overclaim na 7 weeks meron ka ng result. Although merong napapagaling ng 1 week, pero hindi ko sila sinasabi, opo, 7 days, okay na po kayo. Wala akong gano'n. So, lagi may process. Ayan. So, yun yung akin. Kaya ako tinatanong, kailan pa nila naranasan yan. So, pwede kayong gumawa ng script niyan. Testimony. Ngayon, kapag nalaman ko na kung hanggang kailan nila naranasan yan, nagsesend na ako ng testimony
Tapos, testimony ng mga napagaling, halimbawa, nakapokus ka sa cancer. Yung testimony, nakapokus yan. Yung sa testimony mo na cancer, baka mamaya, ang testimony sinad mo, goiter, o hindi, sabi natin, uric acid, o kaya high blood, hindi yan bibili. Bakit? Ay, ako, cancer ako, baka sasundan mo high blood. Diba? Yung pala napagaling niya, cancer ang problema kayo. So, yun ang mindset nila. Ang purpose ng testimony, siyempre, talagang dami na talagang natutulungan ng produkto. So, ngayon pa lang, mag-gather ka na ng mga testimony. Na kung wala kang testimony, maghanap ka kasi yun, unang-una talaga importante yan eh. Di ba? So, marami dyan testimony. Kung wala, manghingi ka dun sa members mo or kakilala mo. Ayan. Doon naman sa mga hindi nakakasabay pagdating sa food supplement, kung meron kang real estate ka, dapat meron ka din flow. O kaya naman nasa 14s ka, yachts ka, meron ka ring flow. Bakit? Isa lang naman yung tina-target mo eh. 'Di ba? May bahay. Ito concept to. Ito yung target ko. Ikaw nasa real estate ka o nasa anuman produkto mo, isa lang naman yung target audience mo eh. So pwede kang gumawa ng sarili mo. 'Di ba? So, yun yung pinupoint ko. Yeah, so, benefits, kapag nasendan ko na ng testimony, sinesendan ko na siya ng benefits, ano yung natutulong ng products. Yan. Then, recommend na ako ng product. Yeah, we usually recommend po sa health condition nyo ay 2 bottles or 6 bottles or 12 bottles. Kasi medyo malala na. Ayan. So, in-offer ko na. And syempre, sa dulo, magtatanong na ako, gusto niyo po ba subukan? Yan. May promo po kami this week or this day, last day na po. Yeah. So ako lagi ko sa dulo kung may question ako na gusto niyo po ba subukan? May promo pa po kami this week. Tatanungin niyo na diyan, ano po yung promo niyo? Yeah. So next na yung promo niyo. Hindi isend mo na yung promo mo, 'di ba? So nandiyo sa promo ko last day na po yan bukas. O bakit ko sinasabi? Parang may urgent. Ba last day na po yan yung promo namin. So maganda po, mai-try niyo na or this week na lang po yung promo namin. Bakit ko nilalagyan urgent? Kasi kapag nalaman nila na, pwede pa pala yung next month. So next week na ako bibili. Yeah, so yun yun. Gamitan natin yung mindset ng malaking company or yung mga big company like SM na lagi silang may promo, 50%, 40%. Pero yung pala, regular price pala yun. 'Di ba? Pag pumunta tayong mall, ang daming promo, yung pala regular price kasi 3 to 10 times yung price nila. 'Di ba? So, gamitan natin yung ganun na meron tayong promo. Kaya ako, may client ako na parang 30 times na siya nag-repeat order. Parang ganun pa rin yung promo nyo. Di ba? So, hindi nagbabago. Kaya, akala nila kasi yung mga client nyo, bago yan eh. Na parang ngayon pa lang sila nag-engage. Tapos, akala, this week na lang pala, last week na pala. So, kaya yung iba bumibili talaga sila. Yeah. So, yun yung sa akin. Tapos, yeah. So, learning po ba? Learning? Meron po bang nakakasabay po ba? Nakakasabay? Yeah. So, paki-type 3 nga. Kung nandiyan pa kayo, baka wala na kayo eh. Ayan. Baka wala na akong kausap. Ayan. So, I hope na meron kayong natututunan. Yan. So, napaka-importante na meron tayong tanong. Yan. So, kung nasa real estate ka, anumang business mo, lagi kang, sa dulo may question ka. Kung ngayon, yung ikaw, meron kang sinusunod na flow, pero parang namamatay, ibig sabihin wala kang tanong sa dulo. Ayan, di ba? So, pwedeng ganon. Ito, pwede nyo naman hindi sundin na madami. Kasi meron namang beauty products na 3 script lang, nako-close na sila. Halimbawa, health condition nila. Tapos, testimony na agad, benefits. Tapos, gusto niyo po ba i-try? May promo kami this week. Ngayon, sige po, ano mong promo? Tapos, sasundan mo na ng promo. Close na, ang ganda ng deal sa 3 script. Meron ganun. So, may 3 script lang, nako-close na sila. Depende pa rin yan sa magiging target audience nyo. Diba, sa beauty products, mostly talaga yung iba dyan na hindi ko naman nila lahat yung iba babae na parang takaw tingin na nagustuhan nila yung, uy, ganda ng ads na to Ano kaya to? Diba? So, pag nag-inquire sila, automatic na ang ganda ng benefits. Meron pala siyang collagen, meron pa siyang reverse aging, may fish collagen pala siya, may glutathione, meron siyang ganun, di ba? So, minsan na-hook sila. Yeah. So, depende yan. Depende sa pagagawin yung script. Kailangan nyo alamin or
aralin ano ba yung magandang magiging flow nyo. Ayan. So ito, ano lang to, parang reference o pattern lang pagdating naman sa food supply. Ito naman ay para sa health. Sa beauty, pwede ng script lang na ano yung natutulungan ng products mo sa dulo, ano health concern niya. Kapag sinabi niya, meron siyang melasma, wrinkles, dark spot, sendan mo na agad ang benefits. Tapos, testimony, ano natutulungan. Then, tanongin mo siya, gusto niyo po ba subukan? Sayang po kasi yung promo naman this week. Sige po, ano pong promo? Then, pag sinabi ng promo, automatic bibili na sila. Then, how to order na. Yeah, so, yun ang kasunod. So, tatlong script lang kasi ako. Meron akong beauty products, tatlo na yung script ko, close na yung deal. Yeah. So, iba ng market ko, nasa ibang country, nasa Dubai. Ayan. So, yun naman yung napaputok natin sa Dubai. Kasagsaga ng pack naman yun. Package, nasa pack naman siya. Collagen pack. Ayan. Tapos, health naman. So, kahit anong benta natin products, yan, kahit anong pwede akong benta products, importante talaga mayroon tayong flow. Yan na po yung masasabi ko sa inyo. Next. Yan. So, next na tayo. Yan. So, Magic Lantern Strategy. O ano naman to Magic Lantern Strategy? Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, usually ito po kaya walang bumibili sa'yo kasi 3% lang yung buying now. Kaya yung iba, ay, ano naman, tagal naman dito sa messaging, hanggang ngayon walang bumibili sa akin. Kasi 90% ng client mo, 17% information gathering lang sila. Iba 20% problem aware lang sila. Yung 60% naman not problem aware sila. Na ay may ganito pala akong sakit. So ay meron palang ganito. So 97% talaga parang hindi agad sila bibili. Kaya yung iba ang dami sumusuko sa messaging kasi akala nila na wala talagang kumbaga walang kliyente o kaya ano ba ito? Ang dami ko na sinubukang produkto hanggang ngayon wala pa rin akong client. Kaya napaka-importante kung meron kayong script. Kahit follow-up, meron dapat kayong pang follow-up. Ayan. Meron kayong pang follow-up din na script. Kaya importante po yan. Kasi 3% lang po yung buying now. So paano mo sila mapapabili? Kailangan po may power, meron talagang yung script yung napaka powerful talaga yung para makulo sila. Yung tipong, yung tipong, ay, napamessage lang po ako, ay, hindi, bumili ka sa akin. Meron akong script. Di ba? So, ay, hindi po napindot lang. Di ba? So, meron ganon. Di ba? So, dapat meron ka pambato sa mga ganon. Di ba? So, sayang wasa ka, nag-message ka sa akin, yari ka ngayon. Di ba? So, meron kang dapat mga script na para sa kanila na ay ano po naninikip lang dibdib ko eh. May product mo para sa cancer. Ay may product kang iba. Ay hindi sir, meron po kaming ganito. Ayan. So, explain mo agad. Meron ka na agad pang upselling. Meron tinatawag na downselling, upselling, cross-selling. Di ba? So, cross mo lang yung ibang product mo eh. Cross mo na kahit cancer yung binibenta mo, merong nag-inquire na meron siyang um, meron siyang rayuma. O, feran mo ng ano mo, product mo na nakakatulong sa rayuma. Diba? Ay, ito po sir, meron po kami product na ganito. Ito po yung benefits. Ito po yung mga testimony. Yeah. So, pwede mo sila ma-close. Yeah. Kaya napaka-importante po na meron kayong save reply. Yeah. So, para daw, para ma-convert mo itong 97%, kailangan meron kang save reply. And para mas matibay ang 90% yung 97 mo na talagang ma-hook mo sila o ma-close mo sila, dapat meron kang value. Yan. So ito yung lantern. So magic lantern strategy. So importante po meron po tayong mga free. Halimbawa, may free consultation, may free meal, may free installation, free taste, may free kiss. Joke lang. Di kasama yan. So di ba usually malaking brand, diyan sa labas ng grocery, mayroong sa free taste na turmeric, di ba? Para matis mo, masarap pala to. Bili nga ako isa. So yun yung marketing strategy nila. So tayo, nasa online tayo, mag-isip ka, ano yung marketing strategy mo? Ilalagay sa script mo na kapag bumili sila, pwede mo to isama sa promo. Ako kasi sa promo ko. Kapag bumili ka sa akin, may free meal plan ka sa akin or may free ebook ka sa akin kapag bumili ka sa akin. Yun yung marketing strategy ko. Yan. Ngayon, sineshare ko na sa kayo, nire-reveal ko na sa inyo na may ganun ako, kaya bumibili sila sa akin. Kaya yung iba, nagtataka, bakit ang lakas nito ni Coach GM? But kaya, kasi meron akong strategy na ito yung sa akin. Lahat tayo may kanya-kanya advantage. Ngayon pa lang, nag-iisip ka na, ano ba yung advantage mo kapag bumili ako sa'yo? And ikaw makakasagot niyan.
di ba? So iba free files, halimbawa digital products ka, o kaya yung iba napapabili ng course kasi meron ka pang gantong training, may ganto ka pa, may AI ka pa, may ganto ka pa, di ba? Kaya ikaw na baguhan ka pa lang, napapabili ka. Bumibili sila hindi dahil maganda yung produkto, kundi ano yung makukuha nila doon sa produkto. Kaya sila bumibili. And kapag na-explain mo yun o na-reveal mo sa kliyente mo, bibili sila. Halimbawa, nagbenta ako ng bag. Offeran kita ng bag na ito, bilhin mo na to sir, $1,000 lang. Bibilin mo o hindi? Hindi nila bibilin. Paano kung sabihin ko, sir, paano kung na-explain mo kung ano yung nasa loob? Di ba? Sabihin ko sa'yo na huli na sir, may $99,000 US dyan sa loob. Bibili mo o hindi? Bibilhin niya yan. Kasi napakalaki pala yung value na nasa loob ng bag, di ba? Na hindi mo agad binili. Pero ikaw, kailangan mo ma-reveal mo ano ba yung makukuha nila sa'yo o yung sa produkto mo para bilhin yan. Kaya napaka-importante na meron kayong ganito, na meron kayong advantage nyo sa sarili nyo. Although na meron kayong, sabihin natin, nasa e-commerce kayo, sabihin natin yung products mo para sa pambata, o sabihin natin, katulad namin, meron kaming parang DHA, gummies, yan. So, pwede ka mag-offer ng free coloring notebook, di ba? O kaya naman, ano ba? Ano mas maganda? Depende sa'yo, di ba? Meron kasing ebook, yan. So, depende sa'yo kung ano ba yung freebies mo. Importante na meron silang mas makukuha pa sa'yo kapag binili nila. Huwag mo lang pera na one bottle lang, ito lang. Kaya sila hindi bumibili sila kasi wala silang buti pa doon sa iba, meron pa pang 2+1, meron pa lang ganito eh. Di ba? Ang gawin nyo, kung gusto nyo magdagdag ng gano'n, pwede pagsamahin yung, halimbawa, yung SRP na isang produkto nyo. Katulad namin, may 1,140 kami, isang produkto. Tapos mayroon ditong price na 350. Pagsamahin mo, sabihin natin 1,450. Di ba? Sir, pag bumili ka na nito, 1,450 lang, free shipping na, meron ka ng kasamang free soap or free gatong product. Hindi naman niya alam na may price pala yon, pero sinama mo sa total. Kami ganon. Nakalagay free shipping. Kasi di ba yung mga Pilipino, kapag free shipping, ang bilis. Di ba? So, nasama mo na pala yung price mo dun sa produkto na binebenta mo, uh, binili nila. Yeah, so, napaka-importante niyan. Kaya ako, meron ng free products, meron pa tayong free meal plan, free consultation, natatawag si doktor, kahit di ka doktor, kasi ang galing mo magsalita. Ako, dahil alam ko yung produkto ko, pag tinawagan kita, 99% mako-close kita. Bakit? Kasi alam ko yung details, alam ko yung kung paano kita mako-close kasi meron ako sinusunod na script. Sabihin natin, sample ko, sabihin natin ang sakit niya, cancer siya. Meron siyang breast cancer. So tatawagan ko siya, ano pong health concern niyo? So may breast cancer daw siya. So usually po, napa-check up niyo na po ba yan? May maintenance po ba kayo? So i-explain ko sa kanya, ito po, kaya po niya naranasan yan dahil hindi niyo po agad naagapan. So meron po kami products dito na makakatulong sa inyo. Ito po yung benefits niya. I-explain po sa kanya. Baka mamaya kasi, meron kasi dyan na ito kapag tinanong sila anong benefits, hindi nila masabi. Kaya ikaw, dapat pala alam mo yung products mo. Ikaw din dapat nagtitake ka ng produkto mo. Dapat user ka ng produkto mo. Meron kasi ako nakilala dito, online lang. Hindi siya sigurado kung anong binebenta niya. Effective po ba yan? Ay, hindi ko po sure eh. Sinabi pa sa kliyente. Yung kliyente hindi na bumili, hindi na nag-seal. Di ba? So wag mo sasabihin sa kliyente mo, wag mo ipaparamdam sa kliyente mo na hindi mo alam yung produkto na binebenta mo. At wala kang idea kung ano yung binebenta mo, hindi yan sasali sa'yo. Kahit opportunity, tanongin ka anong complan mo, tanongin ka ano po ito. Teka, tatanungin ko lang yung upline ko, member ko. Hindi na sumali, may pangdala na siyang pay-in. Di ba? O kaya yung sa mismong nandun na kayo sa mismong location. O kaya real estate man yan. Hindi mo alam kung ano mag-value na, tatawagan mo pa yung co-worker mo. Diba? So dapat ikaw mismo, bago mo ito sabihin sa client mo o kumbaga isend sa client mo, dapat alam mo. Ultimo yung benefits, alam mo kung ano may tutulong niyan. Baka tanungin ka lang, ano po yung aspirin, mga maintenance, hindi mo pa alam. Ayan. So, dapat alam mo rin. Kaya ako alam ko kung ano yung sintomas ng breast cancer,
goiter, lahat ng mga sakit na pwede, alam ko kung anong symptoms. Naninikip dahil yung ganto niya, barado na po yung ugat niya. Sabi ko may barado po kayong ugat, magpa-check up kayo. So, totoo na meron siyang bara kasi nangangala yung ganto niya. So, nagugulat siya, bakit yun po nalaman? Kasi normally, yan talaga yung symptoms eh. Di ba? So, alam ko yung ideya, alam ko yung kliyente, alam ko yung target audience ko. Kaya dapat kayo, alam niyo yung produkto na pinibenta niyo. Yeah. So yun po yung masasabi ko. Aralin nyo. Kaya sabi ko mag-research kayo. Pwede gamitin si ChatGPT. Ano ba yung nararanasan nila? Maintenance sila. Bawa high blood, aspirin, yan, atorvastatin, cholesterol, yung mga ganyan. Alamin niyo po yan. Yung mga anticoagulant na supplement na tinitake nila. Dapat alam niyo rin yan. Na, ay sir, ito. Pwede ko ba yan isabay? Ay, may mga vitamin, ganyan, mga ibang supplement. Yan. So, pwede ko ba isabay yan? Diba? So, dapat alam mo rin na 2 hours, interval, yung mga ganyan, dapat alam nyo rin. So, kung wala kayo idea about doon, kung meron kayong product, meron kayong nutritionist, tanongin yung nutritionist nyo. Kasi ako dati, yung may nutritionist kami, wala akong ginawa kundi i-chat yung nutritionist namin. Tanongin about to sa product, and doon ako nagkakaroon ng ideya. Na, ay, bawal pala sa ganito. May tubig pala sa puso, hindi na pala ito matutulungan. Opera na pala ito. May butos ang puso, hindi na pala ito kaya. Mape-prevent lang yung heart attack pero hindi na siya matutulungan yung butas ng puso niya. Opera na. May mga ganun pala. So, importante yung malaman natin yan. Next. Ayan. So, malapit na tayo matapos. Kapag nagkaroon kayo ng script at powerful script, ito na yung mangyayari sa inyo. Ito yung ilan lang sa mga bumili sa akin. So, ayan. Hindi ako nag-offer na 1 bottle, puro 2 bottles. So, 2 bottles, 130. So, meron mang hindi kaya 1 bottle, 2 bottles, edi pinagpapatry ko rin ng 1 bottle. Pero usually, 2 bottles talaga ako. So, 130 to 130. So, cancer naman yung target audience ko. So, ang kausap dito yung admin ko. So, siya yung sumasagot ng kliyente ko. Yeah. So, kapag nagkaroon kayo ng PowerPoint script, ito na masasabi ko sa inyo. Pagkatapos, doon pa lang sa promo, may bibili na sa inyo. Yeah. So, yung 230 po ang bibiling ko. Yeah. So, from 3%, pwede mo ma-close ng 100% yung client mo. Yeah. So, yun po yung masasabi ko sa inyo. Kahit anong produkto yan, digital products, ito, digital products po ito, na dalawa nga lang script ko dito, pero nakikita ko lang na naka-boot siya na kapag click nila ng avail ako, automatic magsasend na sila ng resibo. Yeah. So, digital product naman to. Ano naman to? AI. Yeah. So, ito naman ay pagdating sa noise removal ng ngayon narinig nyo na walang nag-e-echo sa akin kasi although dami dumadaan dito ng sasakyan. Yan. So, meron kasi akong AI. Ayan. So, mamaya siguro, magbibigay ako ng free AI tool sa inyo. So, sino dito yung may mga kadalasan may ka-meeting tapos ang problema nyo, yung background voice nyo, medyo nag-e-echo, yung sasakyan, aso, pusa. Meron ba dito? Paki-type 4 nga kung meron. Ayan. Meron ba dito? Ayan. So, first 30, mamaya magsasend ako. Sige, sasend ko na nga ngayon. Paunahan lang to So, meron akong tutorial dito. Ma-access nyo siya. First 30, ma-access nyo to. Kapag hindi na-access, sorry na. Ayan. So, ano to? Libreng software. Unlimited na to. Pangtanggal naman siya ng voice para sa, kumbaga, kapag ka-meeting ka, mayroon ka one by one talk dyan sa presentation nyo sa business nyo, automatic matatanggal yung voice para at least magamit nyo. Kung ka-meeting kayo, ayan, so kumbaga noise reduction, noise removal, AI siya na natatanggal siya. Ayan. So session ko ngayon, first starting na paunahan to, bahala kayo. So session ko yung link, lagin nyo lang, tapos may access key doon, yung key kakopy nyo, ipipaste nyo. Then mayroon doon tutorial, sundin nyo lang yung flow. Then tapos yung software nandun sa baba, mag-pop-up shop, download nyo na lang. After nun, pwede nyo siya magamit. Yan, katulad dito, wala na kayo narinig sa akin. So magagamit nyo siya. Yan. So 1, 2, 3. Ayan. So first 30 lang. Ayan. Proceed tayo sa next. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Patapos na po tayo. Ang rules of dito sa dito sa messaging conversation natin. Tandaan nyo, kaya walang bumibili sa inyo, 80% kasi ng sales natin nasa follow-up. Ngayon, kung tamad ka mag-follow-up at wala kang proper na sinusunod pang follow-up mo, hindi talaga sila bibili.
Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, 'di ba? Parang nasa 60% yung hindi sila aware, 'di ba? Meron namang may pera na tapos sa katapusan daw, 'di ba? So follow up pa rin, 'di ba? So 80% follow up talaga. 20% lang yung actual na bibili sa iyo. So ngayon, so kung baguhan ka pa lang, nag-a-ads ka sa messaging na normally talaga wala talaga agad bibili sa iyo. Kasi sabi ko nga nasa follow up talaga yung sales. Yan. Kaya ako, kapag alam ko may pera, hinihingi ko na yung details, tapos kukunin ko na yung details for reservation para pagdating ng halimbawa ngayon 31 o 30, 28 pa lang pina-follow up ko na siya na ipa-process ko na yung order niya. Yeah, so napaka-importante yan. Halimbawa wala siyang pera, okay nag-send lang siya. Kailangan meron kang pang follow up. Gamitin natin itong bootcake na meron siyang pang-follow up, di ba? Meron diyang sequence. O kaya meron diyang broadcast. Meron din diyang 6 months, di ba? Na automatic hindi ka ma-restrict. May proper po na pag-follow up nga pala sa bootcake ha. So paalala lang, baka kasi meron dyan nagbo-broadcast na lang basta-basta na 24 hours rule na hindi sinusunod. So automatic marirestrict ka yung page mo. So sundin natin yun. Meron naman dito tutorial sila Coach Belly nyo o di sa Pancake. So approach nyo lang sila para mabigyan kayo ng mga ganung mga training. Yeah. So napakaswerte natin kasi may mga ganitong training. Yan. So ano pa ba? Ayan, so dito ito ay sa messaging po para sa messaging. Ngayon kapag nagkaroon ka na ng script, pwede mo siya gamitin yung JSON. Yan. So sa bootcake na yun. So JSON naman, so automatic kapag meron ka ng ito, wag mo na kayo gumamit ng JSON kung hindi pa working yung script nyo. So kapag meron ka ng working script at meron ka ng pinupukosang sakit, halimbawa goiter lang pupukosan mo, ilang taong ka na goiter yan. So meron ganyan. Ako dati, almost 4 years ako nasa cardiovascular. Yan. So nito lang ako, 2022 nag-cosmetic. Yan. So nagbalik ulit sa health. Yan. So iba't iba kasi nagtatrial din talaga tayo. Yan. So payo ko lang, maging pasyensya kayo pagdating sa pagsasend ng script. Kapag may PowerPoint script ka na, meron kasi akong downline na ayaw niya sinusunod yung script. Kaya nangyayari, bagsak yung sales niya. Pero kung sinunod mo yung script, 100% may sales siya. Yan, sila Coach Belly. Yan, so may mga script tayong sinend sa kanila na talagang kapag sinunod yung script talaga, merong makukulos mo yung deal. Kaya nangyari doon sa iba naming downline, binabago nila yung script or hindi na sinusunod yung script kaya hindi sila naka-close. Ayan. Pero kami, hanggang ngayon, working naman sa amin yung script eh. So, nasa iyo yung problema. Ayan. Kung ikaw, apply ka ngayon or nag-invest ka ngayon sa training at nakagawa ka ng PowerPoint script at gusto mo yung members mo ay lumaki yung sales, gumawa ka ngayon script, ipasa mo sa downline mo. Recruitment man yan or closing sa mga products, kahit sa products na pukusan nyo, puto kayo dyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Dahil ako, may mga members ako, pinapasa ko sa kanila kapag working script. Ang pinakamahirap lang talaga is mag-brand ng products. Kaya ang advice ko rin, kung ano yung malakas na product, yun yung sabayan nyo. Halimbawa, sa part nyo, sa company nyo, malakas ang barley, sabayan yung barley. Yan. Sabayan nyo yan kasi na-brand na yan. Huwag ka muna mag-try ng bagong product, tapos iraran mo. Sunog ka dyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung ano yung malakas, doon mo sabayan. Kahit 100,000 worth ng products yan, kaya mo mabenta yan. Bakit? Kasi na-brand na yan. Yeah. So, sa part namin, sa company namin, napakaswerte namin kasi yung company nag-i-invest para magsunog ng products para mag-test kami. And kapag working na, talagang napaka-grateful namin kasi talagang sila yung nagtatry. Kaya shoutout po sa Chantal Direct Sales Corporation. Yan po yung company ko. Yan. So, ayan. Payo ko lang din, pasyensya, habaan ng pasyensya kasi talagang magta-try and error ka. Ako ganun din. Nag-try and error ako sa lahat ng script. Nung nakuha ko na, pinukosan ko na, hindi ko na binitawan. Wala ko humihina, balik ulit ako doon sa una kong products. Ngayon, balik ulit ako. Kasi may mga products na napapanahon. Halimbawa, yung RTW. May panahon na malakas sa summer. Diba, mga swimsuit, yan. May parahan na may mga season. Kaya kayo kailangan niyo rin maalaman kung ano yung napapanahon lang. Halimbawa, sa panahon ngayon, mahina yung products ko. Kailangan niyo yung palag-iisip ka na ano yung products ko na malakas. Ay, yung palang products dito eh. Lakas pala nito eh. Ito lahat ng top seller nyo, tingnan nyo sila, nasa top sila. Meron silang isang product na pinupukusan, pero hindi sinasabi sa inyo na ano yung ginagamit nilang script, ano yung produkto nila. Bakit? Kasi una-una, syempre maging kalaban mo sila, di ba? Pero
Yun ang mindset nila. Pero ako naman, ito naman yung sa akin. Hindi, napakadami nating kliyente. Ito ito naman ay world.meters.info. Isang real-time na data sa buong mundo na kung saan makikita mo na real-time, meron pong namamatay per seconds. Ayan. Per seconds po yan. Meron na nagbe-birthday today. Yan, per seconds yan. Yeah. So sabihin na natin sa Pilipinas na lang, everything may nagbe-birthday, everything may namamatay, everything may nagkakasakit. So real time po yan. Yan, kahit i-research nyo ChatGPT, real time po yan. Makikita nyo talaga. Kaya ako, sineshare ko talaga sa client sa downline ko. Hindi ko sila inisip na competitor o kalaban ko sila. Bakit? Kasi napakadami nating kliyente. Ako na nagsasabi sa inyo. Kahit mag-focus siya sa isang kliyente, parehas kayo na binibenta, parehas pa rin kayo ng benta, hindi pa rin babagsak. Bakit? Kasi sobrang dami nila. Yan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Kaya, kung may downline ka ngayon, at working sa yung script, ipasa mo sa kanila. Yung sales mo, hindi magbabago. Ako na nagsasabi sa iyo. Kasi, sobrang daming client, ang daming nagkakasakit. Yan po yung masasabi ko sa inyo. Ayan. So, ano pa ba? Pasensya, yung problema kasi yung iba, sumusuko agad kasi kala nila, kala na problema yung advertising yung pala sa script. So ayusin natin yung script ngayon pa lang at papakita ko sa inyo yung sample ng script natin. So meron ako dito ay Barley Pro namin. So naka-tablet naman yung sa amin tablet. Ayan. So dito, sa first opening niya, nag-how much siya. Kahit ano sabihin niya. Kahit ano sabihin niya, pabili, how to order. Kahit ano sabihin niya. Ako lang sasabi sa'yo, mag-send ka muna ng first inquiry niya. Wag ka na muna ng, yung tipong, attack ka na agad, attack. Ayan. So nakikita ba yung script? Paki-type 5 na. Baka mamaya nawawala pa, hindi ako nakikita yung script. Paki-type 5. Ayan. Paki-type 5 po, baka nakikita ba yung screen? Wala. Ayan. So wait lang po share ulit tayo. Ayan. Buti na lang. Ayan. So nakikita na po. Ayan. Nakikita na. Ayan. So nakikita natin. So type 5. Ayan. Kita na. So ito na, sasabihin ko sa inyo. Kahit anong sabihin ng client nyo, bibili na siya o hindi. Ito bigyan nyo muna ng value, kausapin nyo muna. Yun ang purpose ng script. Bigyan nyo muna siya ng value, kausapin nyo muna. Ako, nagbebenta ako hindi para sa pera. Ang gusto ko, matulungan siya, gumaling siya. Yun yung akin, yun yung goal ko. Matulungan talaga siya, hindi basta pera. Kasi pag pera iniisip natin, mahirap talaga. Parang ang layo talaga, parang, ba't kaya hindi ako makabenta? Diba? Pero na lang, kung talagang sobrang lupit mo sa advertisement, yung talagang, yung kliyente mo na target mo, yung talagang target mo, talagang bibili na lang agad. Meron ganun. Pero kasi sa panahon ngayon, nagbabago si Facebook Basta trading, volatile talaga siya. Pabago-bago siya. Every week nagbabago siya. Pero ang script mo, hindi yan magbabago. Kapag nakuha mo na yung tamang formula ng script mo, tamang audience mo, at tamang products mo, yung 100%, 100,000, million sales mo, makihit mo yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ito yung sample. First inquiry niya, how much siya. Sinendan ko siya ng, hello, pangalan niya, client niya, doon sana save reply. So, ako si Marvin o GM, Marketing Associate or Health Advisor o ano ka man o insurance ka man, etc. Ano yung makukuha nila sa'yo? Sabihin natin may promo ka dito, hook lang naman to. Buy one, get one promo. So anong mga natutulungan? Pwede mo i-declare dyan. So ito, at least paano dapat meron ka ng mga script nito itong mga nakalagay. Pwede lang isang sakit sa puso. Kung sakit sa puso, edi sintomas lang na sakit sa puso, edi sabihin natin na paninikip, ano pa ba? Hinihingal, hinahapo. Kung isang sakit lang. Ito kasi medyo madami to itong barley. Kaya nakalagay dyan iba't iba. Ito kasi naka-multiple yung script ko kaya meron siyang ganyan. Ngayon sabi ko dito may question ako, sabi ko nga di ba kanina, ano po health condition nyo? So sabi niya, meron daw siyang diabetes. Ngayon may script ako ng diabetes, automatic yung sintomas ng diabetes, yun yung sesend ko. So sa question, minsan po ba nakakaramdam po kayo ng ganito? Pag sinabi, yes po. Kasunod dyan, i-explain ko na sa kanya bakit nagkakaroon siya ng diabetes. So dito kasi wala ata akong sample. Sintomas kasi ito, wala kasi yung sample. Meron lang akong coding. Bahala kayo, pwedeng A1, A2, sintomas. Bahala kayo kung paano papangalan sa reply nyo. Or dun sa label dun sa ating pancake. Ayan. So, explanation.
Yeah, so may mga explanation din tayo. Ayan. So, old naman to ba? Lumang script na po ito, hindi na to yung script ko, pero ayan. Ayan. Ayan, so ina-explain ko bakit nila na-experience 'yan. Yeah. So, ina-explain ko sa dulo, okay lang po ba explain ko ba sa inyo bakit niyo nararamdaman 'yan? Tapos i-explain ko na sa kanya ano ba yung reason bakit nagkakaroon ng goiter, tapos sa dulo may question. Lagi ako may question, pansin niyo, hindi nawawala. Yan, so lagi akong may question. Tapos kapag na-explain ko na 'yan, um, yan testimony na. So pansin mo, B1, B2, B3, B4. Tapos pag sinend ko ng testimony, automatic magsasend na ako ng realization. Bakit yung nararanasan yan? Yan. So matagal na natin naririnig yung salitang prevention better than cure. Ayan. So merong ganyan. Tapos realization, sabi ko nga, napaka-importante na maparealize mo sa kanya. Kapag hinayaan niya, pwede siya gumastos ng 10 to 1 million per month dahil pinabayaan niya. So okay na ba mag-recommend ako sa inyo? So recommendation, di mag-recommend ka na ng organic na supplement mo na kailangan lang niya mag-avail ng 2 to 3 bottles or per pack. Nasa halagang ganito per pack. Ayan. So, avail niyo po ba ang program natin? May special promo po kami this week. So, lagi ako may question. Pansin nyo, kapag nag-send yan, kinakopy ko lang yan, sinesend ko rin sa kanya. Ang purpose niya, mag-engage siya. Hanggang matapos ko yung script. Ang katapusan ng script niya, edi yung promo. Yan, set up promo. Lagi ako may set up promo. So, dito, meron ako lagi 1 raffle tickets. So, ito naman yung dark hack din na ginagawa ko. So, lagi ako may paraffle. So, kapag umabil ka, meron ka 1 raffle ticket. And pag tinanong ka, ano po yung raffle? Pwede ko yung manalo ng 1 month supply ng barley o 3 bottles. Meron akong ganun. Na although na white lies ang tawag dito, na ginagamit talaga to na although wala talaga, pero kung ikaw talaga sobrang lumaki talaga yung sales mo, why not nagparapol ka na mag-live ka sa ano mo, yung speed mo, tapos iparapol mo para makita ng kliyente mo. Diba? So, yung lahat ng bumili, irarapol mo sila, automatic mananalo sila na ganitong products, iPhone, etc. Ayan. So, nasa yan. Ayan. So, yun naman purpose ko. Ayan. So, meron din akong free downloadable meal plan na ito yung susundin nila kapag inabel nila yung 6 bottles. So, worth 5,800. Ayan. So, hindi na to updated. Yeah, so ano pong set ang gusto niya, B? Last day na po kasi ng promo namin o this week na lang po. Yeah, so pag kaya siya namimili na lang sila diyan kung ano yung gusto nilang i-avail. Napansin niyo kanina, ang daming bumibili. So yun yun. Then, how to order, pwede kayong gumawa ng sarili niyo ng how to order. Yeah, so depende sa inyo. Ako, ang goal ko makuha ko yung barangay, city, province. Kasi minsan, nagsesend lang sila ng sabi natin Pacific Mall. Yan. Sa Pacific Mall, daming Pacific Mall eh. Diba? So, importante may barangay, city, province tayo. And phone number. Then, estimation, Luzon, Visayas, pwede nyo maglagay dyan, pwede nyo baguhin, na pwede kayo magbago ng Luzon, Visayas, di ba? So, sabihin natin 3 to 8 days, yun yung nagre-range. Hindi ako nagsasabi na bukas dadating na. Lagi ako may 8 days. Kahit Luzon, kahit na ako yung Quezon Province, tapos Batangas na, sinasabi ko 3 to 8 days. Dahil ang JNT or courier ay pabago-bago talaga. Diba? Para at least hindi nag-expect. Kasi mamaya umorder sa'yo, sinabi mo 5 days lang. Paano umabot ng 2 weeks? Diba? So, yari ka. Cancel yan. So, importante din ang pagbibigay natin informasyon. Sa mga island, so 4 to 12 days, yung sinasabi ko. How to take, bahala na kayo kung paano how to take nyo. Usually, di ba, kapag meron ka kasing script sa isang kliyente lang, isang audience mo, sabihin natin, ang audience mo ay goiter, usually ang mga question yan lang naman nila dyan. How to take, FDA ba yan? Yun na yung gagawin mo script. Yun na yung paglalaan naman ng oras ngayon. Magawa ka ng ano ba FDA mo, side effect ba yan? Pwede ba yun sa may maintenance? How to take? Yun yung kadalasan question nila. And yun yung gagawan mo ng script. Diba? How to take? Edi kung paano mag-take? Edi lagay mo na yung save reply mo. Alam, pwede ba yun sa maintenance? Yes po. Yeah. Pwede ba yun, recommended ba yun na doctor? So, di ba kala na kayo? Diba? So, sabihin natin, all natural supplements can be taken naman, di ba? Ng, kahit walang prescription ng doctors. Pero, mas maganda, meron pa rin prescription, di ba? Baka mamaya mayroong content yun na hindi pwede sa kanila. Yan. FDA ba yan? Ano bang benefits niya? Yung kadalasang question lang naman kliyente, ako na nagsasabi sa'yo. Paikot-ikot lang ang flow kapag isa lang ang kliyente mo. Isa lang ang target audience mo. Kaya sabi ko sa inyo,
Kung nagbebenta ka ngayon, mag-focus ka sa isang problem. And doon ka lang iikot. And ito kaya yung mga top seller dyan, pansin nyo, nakapokus sila sa isang product, pero nasa top sila. Kahit i-approach nyo sila, anong produkto binebenta nyo? Swerte nyo kung sasabihin. Pero kung hindi, ayun. So, respetuhin na lang natin. Pero kung mag-share sila sa inyo kung anong produkto binebenta nyo, edi itry mo kasi yun yung malakas na produkto. Eh, kung ano yung malakas yun, sasabayin nyo. Yun po yung mga advice ko sa inyo. Ayan po. So, meron silang powerful script na hindi sinasabi sa inyo, kaya ang lakas nila. Pero kung meron naman dyan malakas na sa ibang platform like Shopee, TikTok, yun naman, may mga multiple products sila. So naman, magagaling sila pagdating naman sa SEO o Search Engine Optimization. Pagdating sa mga posting ng product nila, organic may bumibili sila. Or magaling sila sa advertisement ng TikTok, di ba? May magagaling din naman mag-ads ng Facebook papunta sa Lazada, meron sa Shopee. May magagaling na ganyan. So may mga ganyan po tayong trainer. Ayan. So, meron ba sa drugstore? Meron tayong mga ganyan script. Pwede ba sa pregnant, lactating? Tanungin mo yan sa yung nutritionist or doctors. Ayan. So, usually yun lang yung mga script ko, nako-close ko na sila. Ayan. So, balik tayo dito sa ating, ayan, balik na tayo dito. Ayan. Yeah, so, yun po yung mai-share ko sa inyo. At pagdating naman sa ibang, sa mga ibang business, kung hindi ko man po natakel, like like real estate, yan. So, kailangan nyo, kayo na po mismo ang mag-iisip. Ano ba yung kadalasan tinatanong sa inyo ng kliyente nyo? At yun po yung gagawin nyo na save reply. Diba? Ano ba yung available? Ano ba yung magandang design? Ano ba yung lowest DP? Diba? So, doon po talaga, doon lang naman talaga umikot yung mga script. Diba? Ayan, so, tapos na po ako. Ngayon magkakaroon naman tayo ng Q&A. Yes. Pero bago tayo pumasok doon, i-promote ko na lang din. Yes. So kung ikaw, meron kang powerful script, ang kailangan mo namang investan ay kung paano mo ma-hook yung client mo sa advertisement mo. And maswerte kayo dahil magkakaroon tayo ng free webinar ng paano mo ma-hook yung client mo within 3 seconds para mag-engage sa'yo yung client mo. So gusto niyo po ba yon? Paki-type hook nga kung meron. Ayan. Baka meron. Ayan. Paki-type hook kung may interesado. Ayan. Usually, kaya yung iba, kahit powerful script nila, hindi, pansin nyo, ang laki ng CPM nyo. Isabi, hindi na hook yung client nyo din sa advertisement nyo. And part ng training na to, tinuturo ko kung paano mo-hook yung kliyente. Yeah. So, ito, although may bayad yung training nito, dahil napagbigyan tayo ng, naimbitahan na rin naman tayo dito, at gusto ko na rin i-share sa inyo yan. Yan. So, sa ano na yan, mag-message lang kayo din sa aking page, John Marvin Dumanais. Yeah, so may page kasi ako, yung may H ang panggitna. Pwede kayo mag-message para masendan ko kayo ng free webinar. Schedule tayo siguro this week. And so this week magbibigay ako ng free webinar. Tuturo ko sa inyo paano nyo ma-hook yung client nyo within 3 seconds. Na yung engagement nyo kahit na yung kasi usually dito nagkakaproblema naman yung iba na powerful yung script nila pero yung ads nila hindi nahuhook para ang laki ng CPM nila, CTR nila 1%. After this training, matututunan niyo paano nang mapalakas yung CTR nyo, yung pababa yung engagement nyo kahit nagpipiso, nagdodos gamit yung training na to. Yan. So ito naman training na to, itong next naman training na po-promote ko, ito naman may bayad din to. So ito, turn marketing strategy to grow your e-commerce business. So dito matututunan nyo naman ano ba yung dapat yung matutunan pagdating sa iba't ibang strategy pagdating sa pagko-close naman ng deal. Yeah. So may mga, kumbaga sa pinakita ko sa inyo kanina, meron na tayong mga strategies. Dito sa marketing strategies, mas matibay yung kanilang mas matibay yung magiging close mo. 'Di ba? So pag-close mo sa mga kliyente mo. Ayan, so promote ko na lang din po na ayan, so po-promote na rin po ako na ayan, so kung gusto niyo magpagawa rin ng landing page, gagawa rin tayo ng landing page sa Webkick automation
papunta sa messaging nyo na auto-response. Yan. So, kung gusto niyo naman pagawa din ng videos, pagdating sa hook, videos pwede din. So, meron din tayong services niyan. Kung ikaw naghahanap ka ng isang community naman na gusto mo may mga advanced training, basic training, email marketing, katulad ito, may mga ganitong training, TikTok training, CapCut training. Yan. So, meron din akong community. So, promote ko na rin ang iSeller University. Yan naman po ang community namin. So, kung gusto mong maging part ko at gusto maging student ko, pwede kang pumasok doon. Approach nyo lang po ako. Yan. So, ngayon po, tapos na po tayo. Ibabalik ko na po ang microphone kay Coach Belly. Pasida po tayo sa Q&A. Yan. So, mayroon po ba Yan. natutunan? Ayan. Grabe. Ayan. Balik tayo, Coach Eh, Belly. Baka may Yun, thank you comment so sa'yo. much, Coach GM, no? Grabe, lupit na, na-share mo na insight, no? So, may nagtatanong Oo. dito, ano ba daw yung link ng, Facebook page na APPM? Yan, Ay, so, nagtatanong. sobrang daming message dito ng hook, eh. Kaya, yun. So far, Ayan. learning ba? So, yan. So, may tanong dito, no? By Mr. J. Coach, yung follow-up niyo po ba, manual or bot? Actually, yung sa akin kasi, pwede mong gamitan din yan ng katulad dun sa atin dun sa tags dun sa Pancake. Yeah, so, pwede mo na lagay dun sa save reply mo. So, ako kasi, gumagamit din kasi ako before ng manual. Manual talaga ako. Pero ngayon, gumagamit na talaga ako ng Bootcake din for follow-up. Yung 24 hours rule. Or pwede rin yung pwede ka rin gumawa ng yung 6 months ni Coach Belly na naka-sequence na kapag nag-subscribe sila dun sa nag-subscribe yung client mo dun sa page mo, automatic babatuhin na sila ng sequence. So may ganang training. Nakulitin dyan lang si Coach Belly. Ayan. So, speaking of training, no? So, yan. Meron pa tong follow-up question pala. Yung yung lantern method, how often daw? Palagi nyo bang ginagamit? Yun na nga yung sa save reply, yung Magic Lantern. Yung sabi ko nga, lagi kong gamit yung meron ka dapat freebies. Ako kasi, pag bumili ka sa akin, gusto ko lagi kang mayroon kang, kumbaga sa damakmak na yung nakuha mo, meron ka pang makukuha. Yan. So yun yung sa akin. So isabihin, kapag bumili ka ng isang produkto sa akin, meron ka pang kasunod na makukuha sa akin. So yun yung advantage ko naman sa ibang seller. Yan, di ba? So diyan tayo nagkakataloy. Ngayon pa lang, siyempre iba-iba tayo ng tina-target. Yun ma-advise ko sa inyo na halimbawa kung meron ka namang free product, pang free products yan, hindi samahan mo ng free products. Kung wala free products, sabi ko nga sa inyo, maghanap kayo ng produkto nyo mura dyan, tapos isama nyo. Halimbawa, yung barley, sabi natin 1,450 o 2,500 man yan, samahan nyo ng price na halimbawa 850 na sa product. Pag combine nyo, kahit yan ay 2,500 ang price, bibilihin yan. Basta mayroong 2 plus 1, 2 freebies, di ba? So may mga ganyan po talaga. Meron nga dyan, kailangan ko na bebenta 100,000 kasi may mga freebies pa sila. Yun talaga yung price nila. So nasa marketing strategy nyo pa rin. And yun yung tinuturo ko dun sa isang training naman, yun nasa 10 marketing strategy. Ayan. Yeah. So ako clarify ko lang pala yung training na na-promote mo. So meron kang dalawang training na na-promote. The first one is the hook, di ba? So sobrang pati ako gusto kong sumali doon. The hook at saka yung sa 10 marketing strategies. So nabanggit mo na yung hook is free, tama? Yes. So kung magkakaroon tayong set dito, so pwede naman dito na ulit sa Pancake. Ayan. So Okay. yun naman. How about yung yung pangalawa? Free pa rin ba yun o yun na yung may bayad? Yun naman yung may bayad kasi after naman ng training na yun, kahit kasi yung training na yun, organic man, wala kang advertisement, pwede kang makabenta. Yeah. So, ayos yun posting lang, wala kang budget for advertising, pwede ka na makabenta sa marketing strategy na yan. Ayan. Nasa magkano kaya yun, Coach? Kung bibigyan natin ng estimation of price? Ayan, so maganda, DM na lang tayo. Sige, so, sige. Hindi ganun kalakihan, pero yun nga. Yan. So yun, i-PM nyo lang if ever na meron kayong mga additional concerns, additional questions sa kay Coach GM. Ito yung page niya. Yan, i-follow nyo na din. Yan, marami kayong matutunan dyan. So he is one of my mentors sa pagbebenta talaga online. So lalong-lalo na nasa food supplement industry din ako, saka sa health and beauty.
So, yun. Thank you so much, Coach JM. And yun, May thank you so question ba much, sila? everyone. Wala na bang Mm. question? Baka meron pa kayong follow-up question. Yan. So, bago tayo mag-end, no, request ko lang yung na mag-picture naman tayo if ever able kayong makapag Meron pala akong meron ako isasabihin. Huwag kayong umalis muna kasi meron ako sasabihin sa inyo. So, yung mga nandito, sila lang yung makaka-attend. Ayan. So may mga nagre-request pala kung pwede daw mahingi ng script. So pwede kong ibigay sa inyo yung script, itong old script ko. So bahala na kayo kung paano nyo siya i-improve. So usually Mhm. ito sa mga Barley. So Barley, edit nyo na lang, bahala na kayo. Ayan. So, Yan. ayan. Sige, so ayun, ayos nagbigay na ng Yes. ng sample script, di ba? Ayan. Yan, So, so send ko lang din to sa natin sa GC natin, no, para ng karamihan. Yan. Sige, so picture muna tayo. ayan, picture Yan. naman tayo para So sa naman mga able meron tayo makapag-open ng makikita. camera diyan, yan. So okay, may habol pa ba? Yan. Okay, 1 2 3. So first page, so tatlo pala to. Yan. 1 2 3, smile. Okay. Tapos yan, second page. Okay, wala nang mukha dito. Picture pa rin natin kasi sayang. Kasama natin sila di ba? So, pangatlo, yeah, okay. Sa mga nagre-request ng access, so bahala kayo, bibigyan ko naman kayo ng access mamaya. Okay, papublic ulit mamaya, tapos refresh nyo lang. Ayan. So pag Mhm. may mga concern, may mga ginawa kayong script, ito kung may kayong ginawang script, pwede nyo ako i-approve dito sa page ko, tapos titingnan natin yung script na ginawa nyo. Pwede natin improve yan for free. Ayan. So yun, Oh, pwede ko yung, ayan. So pwede natin improve para at least nandito na tayo, matulungan ko kayo since yan part natin, mag-troubleshoot din. So, tingnan natin yung script nyo. So, I hope nakagawa kayo ng powerful script nyo. And kapag nakagawa naman kayo yan, talagang 6 to 7 figure talaga, hindi ba? Babasa yun dyan. Ano, Coach Belly? yes, tama. Tama talaga. Yeah. Yes, may recording po ito. So, yun, last message, Coach GM. So, bago ko sasabihin yung Sige, yung mga sige. nandito. Ayan, para doon sa mga bago na nahihirapan pagdating sa mga products, ah marahil hindi lang po talaga ninyo na naaral yung produkto or naaral kung sino ba talaga yung target audience nyo. And Mhm. pwede ninyong pagbasehan yung mga top seller nyo kung ano yung produkto binibenta nila and doon kayo mag-focus. And mag-focus lang po kayo sa isa. Yan, yun po yung masasabi ko. Mag-focus kayo sa isa. Kung humihina ang sales, hindi mag-adjust ka ng panibagong products and yun ulit ang focusan mo. So yun yung ginagawa namin. Ako hindi naman ganun laging malakas yung produkto. Kaya ako nag-adjust ulit ako. Kapag na-adjust ko, lumalakas ulit yung sales. And kahit ano ibenta, kahit ano ang sabi ko, kahit ano ibenta ko, nakakapag-adjust ako. And I hope kayo ganun Yun. din. Yeah, so tuloy-tuloy lang at talagang sa messaging, napakaganda ang messaging kasi follow up buhay na buhay ka. Although yung sa messaging, Totoo. di ba? Sabihin natin 30 na repeat order, na disable yung page mo, di 30 na mag-repeat order sa buhay na buhay ka, ako na nagsasabi sa inyo. Yan. So napaka-importante na meron kayong script. Yan. So kaya masasabi ko din na nahihirapan ka man ngayon, normal lang yan sa atin na nag-e-commerce. And kung kami nga Mhm. nahihirapan, why not ikaw din? Yan. So ano lang, mag-test ka na mag-test. So ganyan talaga na kailangan mo talagang matutunan yung ganyan. And pasalamat tayo sa Pancake kasi may magandang training. And yun lang, God bless sa inyo and sana magkaroon kayo ng malaking sales after this training. And sana magkaroon din ng feedback na after naman training na to, meron tayong natutunan. And message kayo sa page kung meron mang kayo improvement after months or 3 months kung meron bang natutunan tong training. And salamat sa inyo sa oras ninyo. And ano lang, ang masasabi ko lang din na kung ano man po yung natutunan nyo sa training, hindi importante kung ano po yung natutunan nyo. Ang importante po dito, ano po yung gagawin nyo after this training. Yan. Kasi walang kwenta po Totoo. ito kung kahit anong galing na mga coaches po dito, kung di nyo apply ngayon, wala po yan. Para lang po yung basura lang. Ayan. So, apply natin. Kasi ganoon kami, kapag may natutunan, ina-apply agad namin. Yan. Kayo, apply po natin. And salamat po talaga sa inyo. O, wala yan sa edad. Yan, sa application po yan. Yan. So, salamat din, Yes, correct. Coach Belly. O, ano bang, yan. So, yun lang. Yeah. Maraming salamat sa inyo. So, ayan. Thank you so much, Coach GM, for giving us your valuable time, no? And
me personally, so marami din akong natutunan. Kaya I believe na makakatulong din talaga to sa sa business ko, not just in pancake, no. Makakatulong dito sa dropshipping ko. Yan, so I hope na sa susunod mabigyan ka tayo ng pagkakataon na ma-invite ka rin namin ulit dito sa pancake. Yan. Thank you so much, coach. So, yun. Ito na yung sasabihin ko. Nasa 99 tayo, no. So, excited ba or interested ba kayo sa sasabihin ko? Walang bayad to, ha. Walang bayad to. Hindi ako nagpo-promote, okay? So ito lang, this coming April, so simulan natin sa April, no? Check ko lang yung calendar ko. Yeah. This coming April 1 to April 2 is magkakaroon tayo ng masterclass about the automation and pancake POS and CRM. Okay? So 2 days masterclass yan, that is free. All you need to do para magkaroon kayo ng access is a free trial. Sign up lang kayo sa Pancake for free. So no need niyo magbayad, okay? So ano ba yung mga pag-uusapan natin dito sa sa loob ng masterclass natin? So ito lang. Konting share lang, no, konting lang din. So ito yung mapag-usapan natin, si Pancake, si POS, CRM at Bootcake. Sino dito yung nasa real estate? Pa-type nga ng 1. So far parang wala nang nasa real estate. Umalis ata. Ayun, merong real estate. Yan, okay. So ganito yung gagawin natin, no? Since itong 2 days masterclass is naka-focus siya sa e-commerce. So I have naisip ko na ibukod natin yung sa real estate, okay? Kasi masyadong hahaba yung yung training kapag pagsamahin natin yung e-com at saka yung real estate. So tayo, hatiin natin yung yung masterclass. So pero sa day 1 attend kayo, ang day 2 lang yung hahatiin natin. Okay? So bale ang day 2 is sa April 2 for e-commerce, and day 3 naman or yung pang real estate naman is possible sa April 4. Okay? So yan yung natin. Pag-usapan natin Pancake, paano mo i-set up si Pancake, paano yung tagging, yung tipong nag-tag ka lang sa Pancake, na-subscribe na siya sa automated follow-up. Yung mga ganon. Tapos i-set up din natin, ituturo ko din dito sa masterclass natin yung 6 months na na automated follow-up na walang restrictions kay walang restricted kay Facebook. Okay? So POS din, isi-set up din natin yung POS. So kailangan natin set up para ma-connect natin yung tatlo. So hindi muna natin pag-usapan si Webcake kasi yan, more on website na yan. Pang message campaign muna tayo. So Pancake, POS, CRM, and Bootcake. Okay? So yan yung magiging topic natin for the masterclass that is free. So all you need to do para magkaroon kayo ng access is punta lang kayo sa pancake.ph. So sign up lang kayo dito. It's free. Yan. So pancake.ph. Okay, click nyo lang po tong try for free. Tapos login lang kayo using your Facebook account. Okay, reconnect lang natin. Or ganito, opt-in all, continue, tapos continue and continue. Okay? And save. Yung mga naka-sign up na, this is open no sa mga naka-sign up na at the same time sa mga existing na subscriber ng Pancake. So yan, kung gusto niyo pang mag-attend kahit naka-attend na kayo ng maraming beses sa webinar ng Pancake, no. So yun, natin, pwede kayong mag-attend. So message lang kayo sa Facebook page namin, Pancake Philippines. So pwede kayong mag-message ng sige, update ko na lang kayo sa GC natin regarding dyan. Yan. So that would be all. I hope na maraming makaka-attend sa 2 days masterclass natin. So walang bayad po 'yon. So we offer these free trainings talaga kasi goal ng Pancake is to help every business owners here in the Philippines na mag-grow yung negosyo nila. Kasi ang lakas ng taga-Vietnam dito nagbenta sa Pilipinas, ang lakas nila. So dapat yung mga Pinoy palakasin din natin. Yung taga-ibang bansa nagbebenta dito sa Pilipinas, malakas sila. Tayong mga Pinoy nahihirapan tayo. So this program of Pancake is providing more free trainings kung paano natin mapapalakas yung online business natin. So yan, thank you so much everyone. If you have any other questions, feel free to message us in our Facebook page. You can also PM me, Billy Joe Aves, para masagot ko rin kayo. Yan. Thank you so much and have a great night po. Yan.